Hindi alam ng Diyos na emperador na ang mga demonyo ay may 2 anyo sa pag-akyat sa pagkasanto. Basta't mamatay ang katawan ng Diyos, maaari na akong bumalik sa mundo ng mga demonyo. Maging muli akong aking bulaklak na demonyo. Nagsalita ako ng biro sa kanya na ako ay isang diyosa ng bulaklak na walang hanggan. Pula ang kumakatawan sa buhay. Itim ang kumakatawan sa kamatayan. Kung isang araw ay inis mo ako, hindi na ako magiging diyosa ng mahabang buhay. Sinira mo ang aking mundo ng mga demonyo. Wala siyang pakialam. Ibinigay niya ang aking kasal na damit sa aking kapatid na babae nang siya ay magsuot nito. Ang aking tadhana na bulaklak ng buhay ay naging madilim na pula. Nang hanapin niya si Yuelao upang palitan ang kanyang kapalaran sa kanyang nakababatang kapatid. Ang aking tadhana na bulaklak ng buhay ay naging madilim na pula. Hanggang sa ginawa niya ito para sa kanyang inaalaga ang kapatid na babae. Nang ang espada ay tumagos sa aking dibdib. Tumingin siya sa akin ng malamig habang humihingi ako ng tawad. Sa sandaling iyon, ang aking buhay na bulaklak ay ganap na naging itim. Lumakad ako patungo sa dambana ng mga bulaklak. Dahan-dahan akong nagsalita patungo sa mataas na diyosa ng bulaklak. Ayoko nang maging Diyos. Nang marinig ng diyosa ng bulaklak, ang iyong mga mata ay puno ng pagdududa sa kabila ng iyong pagninilay sa loob ng 1,000 taon. Sa wakas, naging isang immortal na bulaklak na diyosa mula sa isang bulaklak na demonyo. Sinasabi na hindi na ito gagawin. Litsan, ikaw ay kasama ng Diyos na emperador sa loob ng 500 taon. May balita na hindi magtatagal ay itatalaga ka niyang diyosa. Hindi ka na rin ba gagawa? Tumango ako ng kaunti. Wala na rin ginagawa. Nagsikap akong mag-aral ng 1,000 taon upang umakyat sa langit. Ngunit ito ay para humingi ng Diyos na gamot na Diyos Juan Fushingdan. Buhayin ang kapatid na lalaki. Ngunit 3 araw na ang nakalipas. Ang Diyos na aking minahal sa loob ng 500 taon. Ibinigay ang siyam na pag-ikot ng muling pagsilang na gamot na nakuha lamang tuwing 1,000 taon. Ibinigay sa kanya. Mula sa mga pagsubok sa mundo, bumalik siyang Mei Chumenjiao. Nang araw ding iyon, nalaman ko lang, ako ay kamukha ni Chumenjiao. Kahit ang sulok ng kaliwang mata ay may isang mansa ng luha. Nagmahal ang Diyos ng emperador sa akin. Ngunit ako ay itinuring lamang na kapalit ni Chumenjiao. Kahapon sa oras na ito, nakatanggap ako ng balita na patay na ang aking kapatid. Ayaw ko nang manatili sa langit. Gusto ko na lang bumalik sa lahi ng mga demonyo. Nakatayo sa tabi ng libingan ng kapatid. Gugulin ko ang natitirang buhay ko sa kanya. Matapos makipagpaalam sa diyosa ng mga bulaklak, bumalik ako sa Lingxiao Hall. Ngunit nakita kong siya ay pumasok sa loob. Nang makita ng lalaki na wala akong kulay sa mukha, sa loob-loob ko may hindi may paliwanag na alaala. Ang tono ay naging mas mahinahon. Kahapon, nasaktan ka dahil sa lokal na dahilan. Dahil nasaktan mo si Meng Jiao. Siya ang nag-iisang kapatid na babae sa lokalidad. Hindi ko na kayang pigilin ang agos ng aking damdamin. Nasaktan ko siya dahil sinaktan niya ang aking kapatid. Wala siyang pagdududa at agad na tumutol na si Meng Jiao ay mabait at tapat. Paano niya masasaktan ang iyong kapatid? Hinila niya ang aking kamay. Ilagay ito sa iyong palad at hintayin ang oras ng gabi. Matapos buksan ang pintuan ng mundo ng mga demonyo. Sama-sama tayong pumunta sa mundo ng mga demonyo para makita ang iyong kapatid. Ayos lang ba? Nang marinig ito, hinawakan ko ng mahigpit ang aking kamay, wala na ang kapatid ko. Paano ko pa siya makikita? Ibinigay niya ang 9 turns rebirth pill kay Chu Mengjiao pagkatapos. Sinasadya ko namang sinabi sa kanya, mamamatay ang kapatid kong lalaki kung wala siya ng gamot na ito. Pero hindi siya nakinig at umalis. Ngayon ko lang nalalaman, kahit na mayroon siyang gamot, wala itong silbi. Dahil ang kapatid na lalaki ay matagal nang namatay sa nasa kamay ni Zhong Mengjiao. Naisip ito, na wala na sa akin ang lahat ng lakas, hindi ko na kailangan. Nang marinig ito ng lalaki, siya ay nagpatunay. Mula noon, palagi ko siyang sinasabi. Ang mundo ng mga demonyo ay katulad ng sa mga tao at Diyos. Marami ring mabubuting demonyo. Palagi kong gustong isama siya para tingnan ang mundo ng mga demonyo. Baguhin ang kanyang mga prehuwisyo sa lahi ng mga demonyo. Ngayon siya na ang kusang nagbanggit. Ngunit tinanggihan ko ito. Napansin niya ang aking kakaibang kilos. Bumulong siya na sa hinaharap ay magiging mabuti ang mga tao sa mga demonyo para sa iyo. Tumingin ako sa ibaba at nagpasalamat sa Diyos ng mga Diyos. Nang mga sandaling iyon, narinig ko ang boses ni Chu Mengjiao sa hangin at hindi ako komportable. Maaari ka bang makasama sa akin? Nang marinig ito, tumingin siya sa akin. Nag-atubiling sandali. Sinabi pa rin niya na pupunta ako para tingnan si Mengjiao. Tumingin ako sa kanyang likuran. Ang huling init sa aking mga mata ay nawala na. Hindi nagtagal. Narinig ko ang boses ni Chu Mengjiao na umabot sa aking tainga. Narinig ko si Chu Mengjiao na tinatanong siya. Sinasabi ng mga tao sa Diyos na kahawig niya ako. Kung hindi siya kamukha ko, magsasama ka pa ba sa kanya? Ang paligid ay tahimik na tahimik. Matagal bago ko siya narinig na nagsabi ng hindi. Narinig ang mga salitang ito. Hindi ko na nararamdaman ang anumang kalungkutan. Hindi nagtagal. May isang diwata na may dalang kahon na dumating. Yao Tiandian na diyosa. Ngayon ay kaarawan ng prinsesa.
Ang Diyos ng mga Diyos ay nag-imbita sa isang salo sa Lingxiao Hall ngayong gabi. Ang may bahay ng Liu Jai ay humihiling sa iyo na dumalo sa salo sa takdang oras. Ito ang Diyos ng mga Diyos. Ang damit na inutusan ng kanyang anak na gawin para sa iyo. Nagtaka ako saglit bago ko naisip na umalis na si Xiandi. Hindi ko man lang tiningnan ang simpleng damit ng Diyosa, kundi pinalitan ito ng makulay na damit ng isang albularyo mula sa mundo ng mga demonyo. Dahil ngayon ay ang aking kaarawan. Nasa tabi ko siya sa loob ng 500 taon. Halos araw-araw tayong magkasama, tanging sa araw ng kanyang kaarawan. Palagi niyang sinasabi na kailangan niyang makipagkita sa isang matandang kaibigan. Ang taong ito na kanyang sinasabi ay si Chu Mingjiao. Lumabas ako ng tindahan. Ngayon ay panahon ni Chen. May natitirang 8 oras. Malapit nang buksan ang pintuan ng mundo ng mga demonyo. Hindi ako basta-basta alis. Nang kinuha ko ang dalang-dalang liwanag mula sa aking dibdib, dahan-dahang nagwagayway ng kamay. Nagmukhang buhay ang eksena ng pagkamatay ng kanyang kapatid na si Chu Mingjiao. Dumating sa aking harapan. Ipinagmamalaki ang eksena ng pagpatay sa kanyang kapatid. Kaya't pinapagawa ko sa kanya na magpadala ng mga tao upang protektahan ako. Ilagay ang iyong kapatid at ang mundo na nakamasid. Lahat ng mga mortal ay pinatay. Pumasok ako sa meteorito ni Liu. Lumipad patungo sa pinakamataas na tuktok ng bundok Kunlun sa mundo ng mga Diyos. Ipinatong ang living stone sa tuktok ng bundok Kunlun. Ipinapakita ko ang aking halimbawa. Ngayong gabi, magbubukas ang pintuan ng Purple Stone Demon Realm. Makikita ng lahat sa Diyos na mundo. Si Chu Mingjiao ay walang awang pumatay ng mga inosenteng demonyo at tao. At ang kanyang lihim na relasyon. Natapos ko na ang mga ito. Makitang ang liwanag ng dapit hapon ay nagniningning sa kalangitan. Nagsimula na ang kaarawan ni Chu Mingjiao. Ipinagsama ko ang aking mga puting buhok. Dahan-dahan akong naglalakad patungo sa Lingxiao Hall. Bit-bit ang nalulumbay na katawan ng Diyos. Pagpasok sa Lingxiao Hall, karaniwang marangal na bulwagan. Sa sandaling ito, naging isang walang katapusang dagat ng mga bulaklak ng peach. Ang lalaki ay nakaupo sa mataas na pwesto. Malinis at mahalaga. Si Chu Mingjiao ay nakaupo sa kanyang tabi. Pumasok ako sa silid. Lahat ng tingin ng mga Diyos ay nakatuon sa akin. Bakit ngayon ka lang dumating? Nakita ng lalaking gwardiya ang aking napakaastig na kasuotan. May isang nakakabighaning liwanag sa kanyang mga mata. Tumayo siya at naglakad patungo sa akin ng may mahahabang hakbang. May mga bagay na nakapagpabagal sa akin. Nagtataka siya kung ano ang nangyari sa aking ika-1,001 kaarawan. Sinasabi ko ng isa-isa. Nang marinig ito, nagbago ang ekspresyon ng lalaki. Noong nakaraan, palagi itong nangyayari pagkatapos ng hating gabi. Bumalik ako para makasama kang ipagdiwang ito. Hindi mo ba ako hihintayin ngayong taon? Hindi na ako maghihintay, umiling ako. Hindi na ako maghihintay muli. Noong mga nakaraang kaarawan ko, kasama niya si Chu Mingjiao. Nang lumipas ang hating gabi, saka siya bumalik upang samahan ako. Ngunit kahit 1 minuto ng maaga o huli, hindi pa rin ito itinuturing na kaarawan. Tumingin ang lalaki sa aking payat na anyo. Isang kakaibang damdamin ang dumaan sa aking kaibuturan. Bakit ka nakasuot ng damit ng mga demonyo ngayon? Tumingin ako sa suot ko. Dahil gusto ko ang mga bulaklak na nalalanta. Nagawa ko na. Siya ay naging tuwid sa gitna ng mga tao. Noon, hindi ko kailanman sinuong ang damit ng mga halimaw sa kaharian ng mga Diyos. Ni isa man lang, hindi siya bumalik sa kanyang pwesto, kundi umupo sa tabi ko. Bakit ang iyong halimbawa ay napakahina nang hawakan mo ang aking kamay? Ang kamay mo ay malamig din tulad nito. Sinaktan mo ako gamit ang espadang Diablo. Hindi pa gumagaling ang sugat. Malamig ang tono ko. Tumayo siya at bumalik sa kanyang mataas na pwesto. Nakita ni Chu Mingjiao ang eksenang ito. Naging seryoso ang kanyang tingin. Isang baso pagkatapos ng isa pang baso ng pag-inom. 1 oras ang lumipas. Si Chu Mingjiao ay unti-unting lumapit sa akin habang siya ay lasing. Gamitin ang tinig na maririnig ng lahat ng Diyos. Sa mga araw na wala ako, salamat sa pag-alalay mo sa kanya para sa akin. Ngayon ay bumalik na ako. Maaari mo bang ibalik siya sa akin? Nang lumabas ang salitang ito, biglang nanahimik ang Lingxiao Hall. Ang mga balahibo ng pawis ng lalaki ay bahagyang nagliliparan. Mabilis na bumaba. Hinila si Chu Mingjiao sa kanyang tabi. Bumulong siya na lasing ka na. Ngunit si Chu Mingjiao ay patuloy na nakatitig sa akin. Pakiusap, ibalik mo siya sa akin. Ang mga sulok ng aking mga mata ay namumula. Uminom ako ng malamig na inumin sa aking harapan. Ang mabuting tao ay hindi makapaniwala na nakatingin siya sa akin. At ang nararamdaman ko lang ay ang maanghang na lasa ng matagal ng yelo sa aking dibdib. Masakit ang lalamunan. Nasa oras na ako para sa kanya. Una ako na. Umalis ako mula sa Lingxiao Hall na hindi lumingon kahit na ang mga bulaklak ay nahuhulog sa aking ulo. Tumingin ang lalaki sa aking likuran. Hindi ko alam kung paano. Bigla siyang nakaramdam na mawawala ako sa kanya magpakailanman. Lumabas ako sa Lingxiao Hall. Nasa oras na ng high. Tumingala ako at nakita ko ang karaniwang maliwanag na buwan. Ngayon ay naging ng dugong pula. Nang sandaling iyon,
Biglang narinig ang isang malabo at matandang tinig mula sa langit at lupa. Bukas ang pintuan ng mundo ng mga demonyo. Ang direksyon ng dulo ng langit ay ang pintuan ng mundo ng mga demonyo. Tumingin ako pabalik, ang Lingxiao Hall na naglalabas ng gintong liwanag. At pagkatapos ay hindi na ako lumingon at nagpatuloy patungo sa pintuan ng mundo ng mga demonyo. Kaya hindi ko nakita. Sa itaas ng Lingxiao Hall, lumitaw ang eksena ni Chu Mengjiao mula sa nakaraang araw. Lahat ng sinasabi at ginagawa ay mga larawan. Wala namang iba kundi mga mortal at mga halimaw. Pinatay ko sila, kaya pinatay ko sila. Ano bang halaga nito? Ako ay prinsesa ng lahi ng mga Diyos. Ngunit hindi alam ni Chu Mengjiao. Hindi dapat pumatay ng walang sala ang mga Diyos. Sa loob ng Lingxiao Hall, biglang naging tahimik. At ako ay humaharap sa pulang vortex. Narating sa dulo ng langit. Sa ilalim ng pintuan ng mundo ng mga demonyo, ganap na humiwalay ang aking katawan mula sa katawan ng Diyos. Walang pag-aalinlangan akong pumasok sa pintuan ng mundo ng mga demonyo. Diyos ng mga Diyos, hindi na tayo magkikita sa buhay na ito. Ganap na nalunod sa pulang buhol. Isang mahiwagang bulaklak ng buhay ang lumitaw sa pagitan ng aking mga kilay. Dumagundong ang kidlat na pumunit sa kalangitan. Muling umabot sa langit at lupa ang isang malabo at matandang tinig. Lumitaw na ang Diyos ng mga demonyo. Ang tinig na ito, hayaan ng mga Diyos at Diyosa sa salo-salo sa Lingxiao Palace. Sabay-sabay silang lumabas. Ngunit nakita lamang. Isang malakas na pagsara ang naganap sa pintuan ng mundo ng mga demonyo sa susunod na sandali. Lumitaw ang Diyos ng mga demonyo. Magkakaroon ng kaguluhan at pagbabago sa tatlong mundo. Nagsara na ang pintuan ng mundo ng mga demonyo. Sabi pa, huli na ang lahat. Nakangiti si Kang Lan na may bahagyang alalahanin. Sa pagkakataong ito, si Rong Hao ay nag-aalala. Ngunit ang kanyang tingin ay tila hindi maiiwasang bumagsak paminsan-minsan. Nakita ni Yao Tiandian si Chu Mengjiao na nasa tabi na niya. Mahina niyang tinanong ang nakatatandang kapatid. Ngayon ay lumitaw na ang Diyos ng mga demonyo. Hindi malinaw ang tatlong mundo. Hindi pa natin alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Pwede ba akong makasama sa iyo habang nalalanta ang mga bulaklak? Dahan-dahan niyang hinaplos ang mukha ni Kang Lan bilang pang-akit. Hindi bilang kapatid, ngunit bilang mag-asawa, maaari ba kitang samahan? Nang marinig ang mga salitang ito, ang plano ni Kang Lan, nang makita ang mansa ng luha sa mukha ni Chu Mengjiao, biglang dumaan sa isip. Ngunit iyon ay ang aking mukha na walang mansa ng luha. Biglang umusbong sa puso ni Lian ang isang di maipaliwanag na pagkabahala. Hindi ko alam kung bakit sa sandaling ito ay lumitaw ang Diyos ng mga demonyo. Puno ang isip niya sa akin. Ngayon ay lumipas na ang oras. Hindi ko alam kung malulungkot ako habang nag-iisa sa kuryente. Hinila ni Kang Lan ang kamay ni Chu Mengjiao at sinabing, Mengjiao, huwag kang magulo. Tumayo siya at pumunta sa Yao Tiandian. Umuwi siya mula sa lokal na lugar ngunit walang sumagot sa kanya. Walang tao sa kama. Biglang nakaramdam ng pangamba si Kang Lan. Hinahanap niya ako sa Yao Tiandian pero hindi niya ako nakita. Nagpadala ng mensahe si Kang Lan kung saan ka nagpunta. Ngunit sa kabila nito, walang tugon na dumating. Nais kong makahanap ng isang Diyosa upang magtanong. Ngunit natagpuan. Walang kahit isang engkanto na makapaglingkod sa tindahan ng usapan. Nakatayo si Kang Lan sa loob ng tindahan at mabilis na tumingin sa paligid. Nakita kong nawawala ang aking mga damit at alahas. Saan ba ako napunta? Si Kang Lan ay tumayo. Pumunta ako sa bintana ng aking paboritong upuan. Nawala ang aking mahal na buhay na bulaklak. Dumarating ang pagkabahala sa puso ni Kang Lan. Nang siya'y lumingon, nakita niya ang puting papel at itim na tinta sa mesa. Sang Lan, kung alam ko lang na ang taong hinahangaan mo ay si Mengjiao. Prinsesa, tiyak na hindi kita makakasama. Ayaw ko nang maging iyong itinakdang tao. Huwag na tayong magkita pang muli sa habang panahon. Ang mga bituin ng Kang Lan ay umabot na sa kailaliman. Naghahanda na siyang muling magpadala ng mensahe. Biglang pumasok ang kanyang Diyos na tagapaglingkod sa loob ng palasyo upang mag-ulat. Lumabas na ang Diyos ng imperyo. Lumakad si Kang Lan palabas ng bulwagan. Nakatayo sa itaas ng langit ng Diyos. Isang hanay ng mga lilang itim na liwanag ang umiikot. Ito ang mga alaala ni Jin. At pagkatapos ay ang pag-iiwan ng alaala. Mula sa tuktok ng bundok Kunlun, itinapon ang mga pinakabagong eksena. Sa larawan ay si Chu Mengjiao. Sinasabi sa akin ng mayabang na iyon na may maputlang mukha. Chu Qingji, ikaw, isang mababang uri ng demonyo, ay nais makipagkumpetensya sa prinsesa. Ang iyong kapalaran, dapat kang maging katulad ng mababang uri mong kapatid na demonyo. Sinasabi ko, ikaw ay isang mababang alipin na pinapahirapan sa langit. Hindi siya makapaniwala. Hinahatak ako at patuloy na nagtatanong. Kaya't napilitan akong utusan ang aking kapatid na lalaki. Mga taong ipinadala upang protektahan ako. Ihatid ang iyong kapatid na lalaki at ang 15 karaniwang tao na nanonood. Lahat sila ay pinatay. Ang mga kuhang ito ay talagang kahanga-hanga. Nabigla ang Diyos at matagal na hindi nakapag-isip. Si Chu Mengjiao ay bumaba sa mundo upang harapin ang pagsubok. Talagang pinatay ang mga inosenteng mortal.
Pumatay pa siya sa kapatid ni Diyos sa Chu Qingsh. Dapat parusahan ng Diyos na emperador si Chu Mengjiao. Dapat parusahan si Chu Mengjiao ng mabuti. Sandali, ang tinig sa Diyos ay umingay. Nakita ni Kang Lan ang eksenang ito. Naging malungkot ang kanyang ekspresyon. Kaya pala, talagang pinatay ni Chu Mengjiao ang aking kapatid. Nang mga sandaling iyon, lumitaw ang orasan ni Liu Ying na mailarawan ng aking maputlang mukha. Nakasuot ako ng damit ng mga demonyo. Bahagyang bumuka ang mga manipis na labi. Nalaman na si Chu Jiao ay kapatid ng Diyos na emperador. Maaaring maghasik ng karahasan sa mga inosenteng halimaw at tao. Matagal nang alam ng Diyos na emperador. Ngunit ang kalooban ay nagtatanggol sa langit na hindi higit pa sa ganito. Bilang isang Diyosa ng bulaklak ng buhay, sinasumpa ko ang lahat ng mga Diyos na hindi karapat-dapat sa kanilang mga posisyon. Maikling buhay ng isang ahas. Sa wakas ay tinamaan ng langit. Sa susunod na sandali, ang mga larawan sa panahon ng pagkuha ng litrato ay tuluyan ng naglaho. Si Ji Kang Lan ay nag-uunat ng kamay upang subukang hawakan siya. Ngunit nahawakan lamang ang hangin. Diyos ng mga Diyos, totoo ba ang sinasabi ni Xian si Chu Qingsh? Talaga bang pinabayaan ninyo ang prinsesa na makagawa ng ganitong malaking pagkakamali? Ang mga Diyos sa paligid ay nagtatanong. Nabawi si Kang Lan sa kanyang mga iniisip dahil sa mga boses na ito. Tumingin ng malamig kay Chu Mengjiao, ano ang masasabi mo? Nagmumula ang luha sa mga mata ni Chu Mengjiao, kapatid. Lahat ng ito ay mga bagay na walang katotohanan. Siyang pagkakataon, iyon ay talagang ang demonyo. Dinala ng angkan ang higit sa 10 mortal para salakayin ako. Hindi maaaring makipaglaban ang mga tauhan mong ipinadala sa mga tao. Ang malupit na pagpatay na iyon ay isinagawa ni Xu Yao kay Chu Mengjiao. Walang paraan para patayin ang nakabuhol na iyon. Kung hindi, mamatay din ako sa mga kamay ng kasuklam-suklam na si Xu Yu. Hindi ba dahil siya ang kapatid ni Chu Qingje? Papalagpasin ko ba siya? Si Kang Lan ay may balak na pumatay. Tanong ko lang, hindi mo naman sinabi iyan habang nagpa-picture ka. Si Chu Mengjiao ay nakaluhod sa lupa, kapatid. Lahat ng iyon ay mga peking gawa ni Cao Cao. Qin hated me for killing his brother to save myself. Alam mo na malalim ang ugnayan natin bilang magkapatid. Kung hindi mo ako siraan, hindi mo ako parurusahan. Kung ang nakatatandang kapatid ay kailangan talagang parusahan ako para sa aking hipag. Wala na akong masasabing iba. Ang bawat salita niya ay matatag at puno ng kahulugan. Hindi lamang si Kang Lan. Ang paligid ay puno ng diwa ni Tianling. Hindi na rin malaman ng mga Diyos kung ano ang totoo o hindi. Nang mga sandaling iyon, sinabi ni Chu Mengjiao na kung hindi maniwala ang kanyang nakatatandang kapatid, handang mamatay si Chu Mengjiao upang ipakita ang kanyang katotohanan. At pagkatapos ay pinigilan niya ang sarili. Isang kutsilyong kumikislap na mailiwanag ang lumitaw sa kanyang kamay. Nais na niyang saksakin ang sarili. Ang kutsilyo sa kanyang kamay ay inilipat ni Kang Lan sa liwanag ng ginto. Nawawala. Malinaw na malalaman ng lokal na otoridad. Bigyan ng paliwanag ang lahat. Si Chu Mengjiao ang gumawa. Kung paano dapat ito ay haharapin dito, ay ganun din ang mangyayari. Kung hindi siya ang gumawa nito, magtatanong din sila sa akin para linawin ang mga bagay. Lahat, umalis na kayo. Pagkatapos sabihin ni Kang Lan, inutos niyang umatras ang mga Diyos. Nang umalis na ang mga Diyos, hinila niya si Chu Mengjiao pataas. Huwag mong hayaang mabigo ka ng iyong bayan. Gusto pang sabihin ni Chu Mengjiao. Ngunit napansin na ni Kang Lan na siya ay umalis na. Nawala siya sa kanyang isip sa isang sandali. Sa mga sandaling iyon, isang masamang enerhiya ang umikot sa kanyang paligid. Sa kanyang isipan, narinig ang tinig ng demonyong si Yaoye. Hindi ka ba nagagalit? Mahal mo ang Diyos ng imperyo sa loob ng maraming taon. Ngunit siya ay ganito sa iyo para sa isang maliit na diwata ng bulaklak. Malalantad na ang iyong mga kasamaan. Papatayin ka niya. Siya ay ang demonyo ng kadiliman. Umalis ka na, hindi kita kailangan dito. Umalis na ako at wala nang makakapagligtas sa iyo. Basta tayo'y magtulungan. Tinitiyak ko na tiyak na magiging Diyosa ka ng asul na langit. Paano ba, ang mga salita ng demonyo ay parang himig na umaabot sa tainga. Hindi maalis-alis. Hindi pinansin ni Chu Mengjiao. Bumalik sa Shuanghua Hall. Sa kabilang panig, si Kang Lan ay umalis patungo sa Yulao Pavilion. Ako ang itinadhana para sa kanya. Ang pulang sinulid ay nag-ugnay sa ating kapalaran. Saan man ako magpunta, kaya niyang matagpuan ako sa pamamagitan ng pulang sinulid. Kakalanding lang ni Kang Lan. Ngunit nakita ang pinakamataas na bahagi ng punong tatlong buhay. Hindi namin alam kung kailan nawala ang aming simbolo ng pagkakaisa. Nawala siya at hinanap ito ng isang beses. Ngunit wala ni isa. Nasaan si Yulao? Si Kang Lan ay lumabas mula sa isang pulang liwanag kasama si Yulao. Buwan ng mga matatanda sa lokal. Nasaan ang sama-samang medalya ng kapatid? Naging maputla ang mukha ni Yulao habang tinitingnan ang Diyos ng mga espiritu. Nawala ang inyong sama-samang palatandaan ni Chu Qing at ng Diyosa. Bakit nagplano si Kang Lan na huwag na lang ito isipin? Umalis na ang kapatid. Nasa lokal na nagmamasid sa Diyos na mundo. Sa kanyang mga yapak, tingnan mo sa pulang sinulid kung saan siya pumunta. Ibinaba ng Diyos ng pag-ibig ang kanyang ulo. Patawad, Diyos ng mga Diyos.
Ikaw at si Chuking Jixianzi. Hindi alam ng pulang sinulid kung kailan ito naputol. Narinig ni Kang Lan ang mga salitang ito. Sa kaibuturan ng kanyang puso, puno ito ng hindi makapaniwala. Impossible. Ang lokal na pulang sinulid ay hindi basta-basta mapuputol. Hindi makakabuka si Yulao. Tama ang sinabi ng Diyos ng mga Diyos. Maliban kung putulin ng tao ang pulang sinulid, ay ang tao sa kabilang dulo ng pulang sinulid. Biglang sumikip ang puso ni Kang Lan. Nakatayo lang siya sa lugar na iyon. Sinasabi mo bang siya mismo ang nagputol ng pulang sinulid? Hindi sumagot si Yulao. Hindi rin niya alam kung ano ang sasabihin. Diyos ng mga Diyos, talagang nais mo nang kunin ang nakatakdang tao. Mula kay Chu Qingji, pinalitan ito ni Chu Mingjiao. Ngayon, si Chu Qingji ang personal na nagputol. Maaari na ring ituring na nakatulong ito sa inyo at sa prinsesa. Tumahimik ka na lang dito. Hindi nakatiis si Kang Lan. Nagalit siya ngunit hindi pa rin siya makapaniwala. Hindi ko akalain na ako pa ang personal na magpuputol ng ating ugnayan. Dapat malaman mo. Nalaman ko sa simula na ako ang nasa kabilang dulo ng ating pulang sinulid. Nakatali sa akin. Sobrang saya. Paano ko naman kayang putulin iyon? Nagsalita ako tungkol sa Kang Lan. Ang pinakamalaking hangarin ko sa buhay na ito ay makasama sa iyong tabi. Sasamahan kita sa pagprotekta sa mundo ng mga Diyos. Ano man ang mangyari, hindi ako aalis sa tabi mo. Bakit ko kailangang bawiin ang aking salita? Kaya ba't nagkakamali sila tungkol sa kanya at kay Chu Mingjiao? Pero maaari kang makipag-ugnayan kay Chu Mingjiao. Wala namang ginawa na masayang bagay sa Lichay. Kailangan mong ibalik ang pulang sinulid ng lokal at ng kapatid. Agad na hindi na maibalik ni Yulao ang isang bahagi ng pulang sinulid. Hindi na maibabalik. Sa pagitan nila, walang posibilidad na muling magsama magpakailanman. Ang malamig na bagay na iyon ni Kang Lanhan ay iyong problema. Kung hindi mo magagawa ng maayos ang tungkuling ito bilang buwan ng mga matatanda, hindi mo na kailangang gampanan ito. Iwanan ang salitang ito. Pumunta siya sa dambana ng 100 bulaklak. Nakita ng Diyosa ng bulaklak sa templo ng mga bulaklak si Kang Lan na dumating. Agad siyang yumuko at bumati sa Diyos ng Emperador. Saan nga ba talaga pumunta ang Diyosa ng bulaklak na si Chu Qingji? Ang Kang Lan ay diretsong pumasok sa usapan. Saksi ang Diyosa ng mga bulaklak. Hindi alam ng maliit na Diyos. Si Chu Qingji Xianzi ay tao mo. Hindi mo man lang alam ang pinagdadaanan ng iyong mga tauhan. Paano magiging angkop ang posisyon ng Diyosa ng mga bulaklak? Tinanong ni Kang Lan ng malamig. Patawarin mo ako, Diyos ng mga Diyosa. Talagang hindi alam ng maliit na Diyos. Nakatitig ang Diyosa ng mga bulaklak. Hindi mapagmataas o mapagpakumbaba. Daan ng pagtanggal. Qingji Xianzi. Kahit na ako ay ang Diyosa ng mahabang buhay ng 100 Flowers Temple. Ngunit mahal na hari, matagal nang inilipat si Prinsesa Chu Qingji sa Lingxiao Hall. Mahigit 6 na buwan na. Nakalimutan mo ba? Nang marinig ang mga salitang ito, Kang Lan isang tangkay. At pagkatapos ay dumating ang Diyosa ng mga bulaklak. Nag-utos ka pa rin. Magdaraos ng isang marangyang seremonya para kay Chu Qingji Xianzi. Saan naman mangahas ang maliit na Diyos na nagtatanong tungkol sa patutunguhan ng hinaharap na Diyosa. Nang masabi ito, nagtanong siya ulit. Gusto pang tanungin ng maliit na Diyos ang Diyos ng mga Diyos. Kailan ipapostpone ang marangyang seremonya? Naghahanda ang maliit na Diyos ng mga bulaklak para sa marangyang seremonya. Ang kanyang tatlong sunod-sunod na tanong. Si Kang Lan ay hindi alam kung paano sasagutin ito. Alam ng lahat na ako ang magiging Diyos sa hinaharap. Ano pa ba ang hindi ko nasisiyahan? Tungkol sa marangyang seremonya, dahil sa huli akong nasugatan. Kaya't ipinagpaliban niya ang seremonya. Dapat sana ay isinagawa na ang seremonya sa mga nakaraang araw. Ngunit ako'y nawala, dahil hindi mo alam. Sige na nga, itigil na natin ito. Ihanda mo ang mga bagay para sa malaking seremonya gaya ng dati. Iniwan ang mga salitang ito. Bumalik si Kang Lan sa Lingxiao Hall. 3 buwan ng sunod-sunod, kinuha niya ang diamante ng Diyos. Nahanap na ang mundo at ang mahiwagang singsing. Hindi rin niya ako nakita. Sa huli, wala siyang magawa kundi mawalan ng malay. Binuksan ang kanyang mata sa langit at siniyasat ang bawat sulok ng Diyos na mundo. Ngunit kahit anong gawin niya sa paghahanap, hindi niya nakita ang aking anino. Hindi rin niya matutunton ang aking presensya. Dito, ang kanyang tingin ay napadpad sa dulo ng langit. Sa dulo ng langit ay isang kadiliman. At ako na may puting buhok ay mahigpit na nakapikit ang mga mata. Nakahiga ako sa isang malaking bato. Walang anumang buhay. Pagsawalang bahala sa sandali, si Kang Lan ay umabot na sa dulo ng langit. Hinagis niya ang aking payat na katawan. Ngunit natagpuan niyang ang aking katawan ay malamig na parang niebe. Kang Lan ay humawak ng mahigpit. Ipinapasok ang kapangyarihan sa aking katawan ng walang tigil. Ngunit ang mga kapangyarihang ito ay dumaan lamang sa aking katawan. Sa wakas, bumalik na naman sa katawan ni Kang Lan. Hindi ka pwedeng mamatay. Hindi kita pwedeng patayin. Pinalakas niya ang pagbibigay ng banal na kapangyarihan. Sa isang iglap, ang kapangyarihan ng Diyos ng Kang Lan ay bumuhos. Biglang nagkaroon ng kidlat at kulog sa kaharian ng mga Diyos. Nagdulot ito ng pagkabahala sa mga Diyos.
Sabay-sabay silang nagpunta sa dulo ng langit. Huwag mo nang ipagpatuloy ang paggamit ng kapangyarihang Diyos, Emperador ng mga Diyos. Bubulusin ang mundo ng mga Diyos. Sinubukan ni Yulao na magbigay ng payo. Ngunit ayaw makinig ni Kanglan. Siya ay nawalan ng malay. Ilagay ang aking matagal ng patay na katawan ng Diyos sa hangin. Sa susunod na sandali, ang mga petal ng mga bulaklak sa buong mundo. Lahat ay nag-uumapaw papasok sa aking katawan. Nagulat ang Diyosa ng mga bulaklak sa kanyang kaibuturan. Huwag na po, Diyos ng mga Diyosa. Kahit na agawin ninyo ang buhay ng 6 na henerasyon ng mga bulaklak, hindi na maibabalik si Diyosa Chuking. Huwag kang gumawa ng pagpatay. Malakas siyang nagmakaawa. Ngunit si Kanglan ay walang pakialam. At pagkatapos ay sumuka ng dugo ang Diyosa ng mga bulaklak. Ang kanyang lakas ay unti-unting kinukuha ni Kanglan. Sa dulo ng langit, ang buhangin ay sumasayaw sa paglipas ng panahon. Nagsasayaw ang mga talulot. Ang mga hibla ng buhok ni Kanglan ay kumalat din. Ngunit nagawa na niya ang hakbang na ito. Wala pa rin akong anumang reaksyon. Ang aking mukha ay maputla na parang papel. Parang natutulog lang siya tulad ng dati. Paano hindi ka magigising sa ganitong kalakas na ingay? Kapatid, basta't handa kang magising. Agad kang itataas bilang reyna. Sasama ako sa iyo sa yama upang ibalik ang kaluluwa ng iyong kapatid. Ibinangon mo ang iyong kapatid na lalaki, ang iyong kasuotan sa kasal. Pinaulit din ng lokal na Diyosa ng sinulid ang iyong damit. Hindi ka naman sinisisi ng lugar na ito sa pagputol mo ng pulang sinulid. Alam kong ako ang nagpasakit sa iyo. Gising ka na ba? Ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang humuhuni na hangin. Walang magagawa ang mga Diyos. Maaari lamang nilang pagsamahin ang kapangyarihan ng Diyos upang subukang pigilin si Kanglan. Ngunit si Kanglan ay sa kabila ng lahat ay isang Diyos na emperador. Sobrang lakas ng kapangyarihan. Hindi pa nila siya nahahawakan. Ay naitapon siya palabas ng kanyang pasaporte. At hindi na kayang pigilin ng Diyosa ng bulaklak. Ang kanyang tunay na anyo na Peony ay malapit ng lumitaw sa mundo ng mga demonyo. Si Chuking ay nasa mundo ng mga demonyo. Ito ay isa lamang sa kanyang natirang katawan ng Diyos, matapos ang kanyang pagbabalik sa mundo ng mga demonyo. Hindi siya. Gamit ang huling kapangyarihan ng Diyosa ng mga bulaklak, nagpadala siya ng mensahe kay Kanglan. Siya ay nagbigay ng isang pahayag. Tumigil si Kanglan, at pagkatapos ay hinila ang Diyosa ng bulaklak sa kanyang harapan. Ulitin mo ang sinabi mo kanina. Hindi namatay si Chuking Jixianzi. Bumalik siya sa mundo ng mga demonyo bilang isang diwata ng bulaklak. Pagkatapos sabihin ng Diyosa ng bulaklak ang mga salitang ito, siya ay sumuka ng masama. Biglang naging madilim ang paligid. Hindi na alintana ni Kanglan siya. At lumipad sa himpapawid. Nakahawak ang 2 kamay sa isang espesyal na posisyon. Isang gintong sinag ng liwanag. Hinuhugasan patungo sa direksyon ng pagbukas ng pinto ng mundo ng mga demonyo. At pagkatapos ay ginamit ng Diyos na emperador ang lahat ng kanyang lakas para sa isa pang atake. Ang pintuan ng mundo ng mga demonyo ay umuuga. Ang langit ay nagpakita ng kulay dugo. Bumukas ang pintuan ng dyablo ng Diyos sa loob ng 500 taon. Kung sa pilitang bubuksan, tiyak na magkakaroon ng masamang epekto. Hindi mo maaring isakripisyo ang iyong kapatid na si Xianzi. Kapayapaan ng 2 mundo ng Diyos at demonyo. Hindi na kayang pangasiwaan ang lahat ng iyon. Isang gintong dragon ang bumagsak mula sa Kanglan. Tumakbo patungo sa pintuan ng mundo ng mga demonyo. Sa susunod na sandali, ang pintuan ng mundo ng mga demonyo ay lumitaw sa pulang vortex. Isang sinaunang tinig ang umabot sa lugar. Bubuksan ng Shendi Kanglan ang pintuan ng mundo ng mga demonyo. Kailangan ng isang sakripisyo ng 10,000 taon ng buhay. Ikaw ba ihandang sumang-ayon? Bumigay ang lokal. Naging puti ang kanyang buhok. Ang liwanag ng ginto sa kanyang katawan ay unti-unting nahihiwalay mula sa mundo. Hindi nagtagal, siya ay nagkaroon ng puting buhok. Kasabay nito, dahan-dahang bumukas ang pintuan ng mundo ng mga demonyo. Pumunta si Kanglan patungo sa pulang vortex. Ang espadang dyablo ng Kanglan sa mundo ng mga demonyo. Nakaangkla sa liig ng kasaysayan ng paglipat ng mga demonyo. Malinaw na tinanong kung nasaan ang Longshin Flower. Nasaan si Kuya Chuking sa mga sandaling ito? Ipinagpapasa ang Diyos ng kasaysayan, patawarin mo ako. Hindi alam ng maliit na demonyo. Agad na. Nakita ni Kanglan ang isang general na may katawan ng tao at ulo ng tigre. Sumakay sa kanyang kabayo at dumating. Ang Diyos na emperador ay walang takot na pumasok sa teritoryo ng mga demonyo na nagalit ang walang Panginoong Diyos ng mga demonyo. Inilagay ni Kanglan ang espada. Ang kapangyarihan ng emperador ay walang kapantay. Dalhin mo ako para makilala ang inyong Diyos ng mga demonyo. Ang general na tigre ay talagang nandito para kunin siya. At pagkatapos ay dinala siya sa Wanyaw Dian. Pumasok si Kanglan sa marangal na Wanyaw Dian. Nakita ang Diyos ng mga demonyo sa mataas na trono na nakasuot ng makulay na kasuotan ng lahi ng mga demonyo. Napakaraming anyo. Ngunit siya ay biglang napatigil sa takot. Paano siya naging Diyos ng mga demonyo? Tumingin sa kanya ang Diyos-Diyosan. Ang kanyang mga mata ay puno ng kawalang interes. Maging ang Diyos ng imperyo ay naglakas loob na pumasok sa aking mundo ng mga demonyo.
kung hindi na ako babalik sa aking posisyon. Hindi ba't ang Diyos ng mga Diyos ay nais na pumasok sa aking mundo ng mga demonyo? At pagkatapos ay sinabi niya na ang aking Diyos ay ang Diyos ng mga demonyo na nakatago. Hindi ito isang kanta. Fang Lanwen ay nagbigay ng isang matuwid na pahayag. Diyos ng mga demonyo si Yuyin. Tumingin siya kay Yuyin na may hindi makapaniwalang ekspresyon. Maliban sa makeup at damit, sobrang kamukha ko talaga siya. Hindi naniniwala ang lokal. Naupo ako sa trono ng Diyos ng mga demonyo. Malinaw na sinabi, kung gusto mong maniwala, ayos lang. Diyos ng mga Diyos, ikaw ay pumasok sa mundo ng mga demonyo. Dapat bigyan ng paliwanag ang mundo ng mga demonyo. Nandito ako para hanapin ka. Kahit hindi ko alam kung paano ka naging Diyos ng mga demonyo. Ngunit umaasa akong maibigay mo sa akin ang lugar para makipag-usap sa iyo ng pribado. Wala akong nais na pag-usapan ng pribado sa Diyos ng mga Diyos. Kung ayaw ng Diyos na emperador na humingi ng tawad at umalis sa mundo ng mga demonyo, huwag mong sisihin ang Diyos na ito kung hindi na ako magiging magalang. Pagkatapos kong sabihin iyon, itinaas ko ang aking kamay at pinabagsak si Kanglan. Si Kanglan ay bumangga sa poste. Nagsuka siya ng isang bungkos ng dugo. Nagamit niya ang sobrang lakas ng Diyos sa langit. Dumating sa mundo ng mga demonyo, ang kanyang kapangyarihan ay muling nalimitahan. Madali ko siyang mapapabagsak. Hawak niya ang poste para makapanatili. Walang pakialam kung ikaw ay kapatid o isang anino. Babalik kita sa mundo ng mga Diyos. Kapag natapos na ang kanyang sining, kailangan niyang pigilin ang Diyos na ito. Mas mabuting huwag ka nang magmalaki. Ipinagpag ko ang aking kamay. Siya ay muling nagsuka ng kasamaan. At pagkatapos ay nawala ng malay si Kanglan. Tumingin ako mula sa itaas sa kanyang buong ulo ng pilak na buhok. Nang walang isip, hinaplos ko ang aking maitim na buhok. Bumangon ang mga labi niya sa isang malamig na ngiti. Dalhin ang Diyos ng mga Diyos pababa. Maghanap ng manggagamot mula sa lahi ng mga demonyo para tingnan siya. Huwag kang mamatay sa mundo ng mga demonyo. Si General Bu ang nagdala kay Kanglan pababa. Nakita kong umalis sila. Napansin din na umalis mula sa Wanya Oceandian sa Changshengling. Bumalik ako sa tabi ng aking kapatid na si Chu Changfeng. Sa maliit na bakuran na dati kong tinirahan. Nasa tabi lang ang puntod ng kapatid ko. Araw-araw pagkatapos kong tapusin ang mga bagay sa mundo ng mga demonyo. Lagi akong pumupunta para makipag-usap kay Kuya. Ngayon ay pareho rin. Kuya, hindi ko akalain na makikita ni Kanglan ang daigdig ng mga demonyo. Parang hindi ko akalain na ako pala ay Diyos ng mga demonyo. Bumalik ang aking isipan sa 3 buwan na nakalipas. Noong panahong iyon, tinatawag ko pang Chukingji ang sarili ko. 3 buwan na ang nakalipas nang ininom ko ang tubig na nagputol ng damdamin. Pumasok sa mundo ng mga demonyo. Paboritong bulaklak ng buhay. Mula sa ang Longshenghua ay naging isang sinaunang halaman ng demonyo na may buong itim na kulay. Itim na mandragora. At pagkatapos ay ang mga mamamayan ng lahi ng mga demonyo ay lumuhod sa aking harapan. Malugod na tinatanggap ang Diyos ng mga demonyo. Sa isang iglap, lahat ng mga alaala mula sa sinaunang panahon ay bumuhos sa aking isipan. Naalala ko lang, hindi ako isang mahabang buhay na bulaklak na Diyosa, si Chukingji. Kundi siya ang huling Diyos ng mga demonyo na si Uyin mula sa ika-6 na henerasyon. At ang aking tunay na anyo ay isang itim na mandragora. Bilang isang Diyosa ng mahabang buhay na bulaklak, ang buhay ni Chuking ay isa lamang sa aking kapatid na babae sa pag-ibig. Ngunit ang nilalang na pinagdaraanan ng pagsubok ay ang Diyos na emperador. Ngunit ako ay mayroon ng pumutol sa 7 damdamin at 6 na pagnanasa tungkol kay Kanglan. Nakita niyang hindi na siya kayang magdulot ng kahit kaunting alon sa kanyang puso. Kapatid, babalik ka sa tabi ko, di ba? Dadalhin ko ang bulaklak ng mahabang buhay mula sa templo ng mga demonyo. Ilalagay sa harap ng libingan ng kuya. Kuya, mas gusto ko ang long-lasting na bulaklak kaysa sa itim na mandragora. Mas gusto ko pa rin ang buhay na bulaklak. Sasabihin ko na sana at tatayo na ako. Bigla na lang akong nakaramdam ng sakit sa batok. Hindi ko na kayang pigilin ang aking selos. At pagkatapos ay inabot ang kamay. Isang matalas na bulaklak. Sumugod patungo sa puno ng warehouse sa tabi. Ay naku, Yuring. Bakit ang bigat ng mga suntok mo? Mulit-muli akong bumalik para sa iyo. Ganito mo ako tinanggap. Sa susunod na sandali, matagal nang hindi nagkikita, bumagsak si Demon Lord Yuanming mula sa puno. Nais mo bang isipin ang aking katauhan? Nakita ko ang demonyong si Yuanming. Naisip ang mga paghihirap na naranasan sa mundo ng mga demonyo. May mga mata siyang parang ibon na malamig na malamig. Biglang natakot si Yuanming na kumilos sa harap ni Win. Paano mo masasabing dati tayong magkaibigan? Bakit ka ganyan ka malamig sa akin? Ang aking malamig na ngiti ay tanda ng aking pagwawalang bahala sa iyo. O ikaw ang nasa anyo ko nang ako'y nagtatangkang agawin ang aking kapalaran. Nais mo ang buhay ng Diyos. Sabi ko, nagbago ako sa anyo ni Kuya Chuking. Nagtaka si Yuanming at natigil sa kanyang pwesto. Paano ka naging anyo ng Diyosa ng mahabang buhay na bulaklak? At nang maglaon ay nakabawi siya, huwag mong sabihin sa akin. Ang nakuha kong Diyosa na si Chuking ay ikaw. Hindi ako nagsalita. Ngunit tahimik lang akong nakatingin sa kanya.
Mas mukhang mapanlin lang ang mukha ni Yuan Ming kaysa sa isang babae. Nakayuko ang ulo sa kadiliman. Ako ang Demon Lord. Lahat ng aking ginawa ay para sa mundo ng mga demonyo. Hinuli ng Diyos ang mga mamamayan ng aming lahi sa hanggahan ng demonyo para sa paggawa ng gamot. At ayaw ibalik. Hinahanap ko ang Diyos ng langit. Ngunit pinili niyang protektahan. Dahil ang taong nag-aalaga ng gamot ay ang kanyang kapatid na si Chu Mingjiao. Sa tingin ko mas alam mo ito kaysa sa akin. Ang espesyal na katangian ni Chu Mingjiao sa mata ng Diyos ng Diyos. Dapat sana ay si Chu Mingjiao ang nahuli ko. Sino ang nakakaalam na magkapareho kayo ng hitsura? Nagkamali ako. Hindi pa rin ako nakapagsalita. Ngunit bago dumaan si Chu Mingjiao sa pagsubok, dapat sana ay. Narinig ko na rin iyon. Ang tungkol sa paglikha ng gamot ng mga tao ng angkan ni Chu Mingjiao. Sana nga, hindi ito kaya ng isang mahika ng buhay na bulaklak lamang. Pagkatapos ay nagpunta si Chu Mingjiao sa pagsubok. Ang bagay na ito ay hindi na natuloy. Ngayon naisip ko, pumunta si Chu Mingjiao upang dumaan sa pagsubok. Marahil ito rin ay isang paraan ng pagprotekta ni Kang Lan sa kanyang mga kasalanan. Sa huli, sa mga mata ni Kang Lan at Chu Mingjiao, mga demonyo at mga halimaw, sila ang mga maaari nilang patayin ng walang pag-aalinlangan. Nalaman mo na lang sa huli, bakit hindi mo ako pakakawalan? Tumingin ako at nagtanong, Saying, Yuan Ming knew na hindi ka si Chu Mingjiao. Ngunit alam ko rin na ikaw ay babae ng Diyos na Emperador. Maaari siyang makipaglaban para sa iyo sa mundo ng mga demonyo. Ang iyong kahalagahan ay hindi maihahambing kay Chu Mingjiao. Hindi na ito pangkaraniwan. Siya ay huminto sandali. Sinasabi mo bang akala mo talagang hindi ko kayang talunin ang Diyos ng mga Diyos? Nasa ilalim lang ako ng kanyang kontrol kaya hindi ako makalaban. Nang maglaon, pinalitan ko ikaw para maibalik ang aking mga mamamayan sa mundo ng mga demonyo. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, nabawasan ang galit ko ng kalahati. 10,000 taon na ang nakalipas bago ako naglakbay sa mga pagsubok. Talagang magkaibigan silang mabuti ni Yuan Ming. Panahon ng sinaunang panahon. Si Yuan Ming, ang Diyos ng demonyo na isinilang mula sa kapangyarihan ng langit at lupa. Dahil sa pagkakaroon ng kapangyarihan, ngunit walang alam na gamitin ito. Ngunit hindi alam kung paano ito gamitin. Mukhang walang silbi, kaya walang nagmamalasakit sa kanya. Ang matandang Diyos ng mga demonyo ay nahabag at inampun siya. Hindi lang kami magkaibigan. Masigit pa sa matalik na kaibigan. Sige na, may dahilan ka naman. Sige, hindi na kita pagbibigyan. Simula ngayon, hindi ka na pwedeng gumamit ng ganitong mababang paraan. Sabi ko na may inis. Nakita ni Yuan Ming na ganito ako. Alam niyang hindi na ako galit. Agad siyang lumapit sa aking tabi. Si Yuing bilang isang pinuno. Minsan, hindi ko rin maiiwasan ang sarili ko. Sana ay ganito pa rin ako. Nakatitig ako sa aking nakaraan. Nang dumating si Yuan Ming sa lahi ng mga demonyo, araw-araw ay sumusunod siya sa akin. Araw-araw, ang aking likas na kabaitan ay nagiging mahaba at maikli. Siya ang pinakapaborito at pinakamamahal na disipulo ng matandang demonyo. Tiyak na siya ay dinala ni Yuan Ming sa langit at lupa upang makagawa ng gulo. Hindi dahil sa pagkawalang kasalanan na iniligtas ang isang mortal na malapit ng mamatay. Ito ang ibong asul na naghatid ng mensahe sa Diyos. Ang panahong iyon, isipin mo, napakaganda. Pagkatapos ay pareho na tayong lumaki. Si Ming bilang Diyos ng demonyo ay bumalik sa mundo ng mga demonyo. Nang bumalik siya sa mundo ng mga demonyo, una pa ay nakipag-usap pa siya sa akin. Unti-unti, nabawasan na ang aming komunikasyon. Alam ko na tiyak na hindi rin siya madali. Bumalik ang aking isip at tumingin kay Yuan Ming. Pasensya na, kailangan kong ibalik ang lahat ng aking mga pagkukulang. Si Prinsipe ng mga Diablo. Mabilis na lumipas ang ngiti sa mga mata ni Yuan Ming. Tumingin siya sa harap ko sa puntod. Naalala ko na, tama. Nandito ako para hanapin ang roommate mo. Sinasabi ko na ang kapatid mo ay isang punong diwata ng walang hanggan. Kahit na ang katawan ay patay na. Ngunit ang kaluluwa ay patuloy na naglalakad sa mundo. Ngunit kami ay nagpasiklab ng 7 kaluluwa ng iyong kapatid sa mundo. Marahil ay maaari siyang buhayin muli. Nang marinig ito, nagsimula akong umasa, totoo ba ang sinasabi mo? Hindi kailanman nagsisinungaling ang aking katauhan. Pumunta kami sa mundo ng tao. Kolektahin ang 7 kaluluwa at 6 na espiritu ng kuya. Nang magising si Kang Lan, tinanong niya kung babae ang lahi ng mga demonyo. Nalaman kong wala na ako sa mundo ng mga demonyo. Nais niyang maghintay. Ngunit nakatanggap siya ng mensahe mula sa Diyos ng langit. Kaguluhan sa langit. Mangyaring bumalik ka agad. Wala siyang magagawa. Kailangan na niyang umalis sa mundo ng mga demonyo. Pagpasok sa Lingxiaohon, si Chu Mingjiao ay agad na sumubsob sa kanyang dibdib, kapatid. Nandyan ka sa mundo ng mga demonyo ng 3 araw. Nababahala ako sa'yo. Naalala ni Kang Lan ang mga nangyari dati. Pinaplos ko lang ang kanyang likod, ayos na. Walang problema dito sa lokal. At pagkatapos ay sinabi ni Chu Mingjiao sa kanyang nakatatandang kapatid. Sinabi ng ama na dapat mong alagaan ang iyong sarili. Kung hindi mo aalagaan ang sarili mo, sino na naman ang maaasahan ni Chu Mingjiao? Nang marinig ang mga salitang ito,
Bumalik ang isip ni Kanglan sa ilang libong taon na ang nakalipas. Noong panahong iyon, ang unang Diyos ay ang ama ng Diyos na si Kanglan. Isang araw, bigla siyang nagdala ng isang batang babae. Siya nga si Chu Mengjiao. Pinagsabihan siya ng kanyang ama. Pagkatapos ng pakikipag-ugnayan ni Meng, siya na ang iyong kapatid na babae. Ano man ang mangyari, kailangan mong alagaan siya ng mabuti. Maging sandalan niya. Pagkatapos, nasanay na siyang ang lahat ay inuuna si Chu Mengjiao. Ano man ang nais ni Chu Mengjiao, ibibigay niya ito. Unti-unti, siya na lamang ang nakikita sa kanyang mga mata. Hanggang sa aking paglitaw, ang babaeng ito nakamukhang kamukha ni Chu Mengjiao. Nalaman niya, mayroon ng ibang bagay sa kanyang puso. Chu Mengjiao, bibigyan ka ng mabuting pag-aalaga ng iyong kapatid. Huwag kang matakot. Pinayapa siya ni Kanglan. Nang marinig ang sinabi ni Kanglan, bahagyang ibinaba ni Chu Mengjiao ang kanyang mga mata. Sinasabi ng mga tao sa Diyos na mundo ay, ang kapatid ay nagpakamatay dahil mahal niya ang aking hipag. Lahat sila ay naniniwala na ako ay nagdudulot ng panganib sa mundo. Ganoon ka rin ba, kuya? Kapatid, naniniwala ako sa iyo. Hindi ka ganong tao. Naalala ni Kanglan ang Diyos ng mga demonyo na si Yui na nakita niya sa mundo ng mga demonyo. Naalala ko na naman ang aking Diyos ng mga engkanto sa dulo ng langit. Ano pa ang hindi niya naunawaan? Ako ang Diyos ng mga demonyo, si Yuing. Alam ng lahat sa anim na mundo. Nagsimula na ang Diyosa ng mga demonyo na magdaanan ng pagsubok ilang libong taon na ang nakalipas. Hindi ko akalain na sa buhay na ito ay naging magkasintahan kami. Hindi rin niya alam na ako ay dumaan sa pagsubok. Kung dala ang mga alaala ng nakaraan, may iba ba akong layunin sa paglapit sa kanya? Bakit niya kailangang ipahamak si Chu Mengjiao? Ang pagdududa ng Diyos na emperador, nagbigay ito sa kanya ng sunod-sunod na mga pagdududa. Ngunit ang lahat ng ito, parang hindi na ito ganoon kahalaga sa kanyang puso. Ang pinakanais niyang itanong ay, maaari ko bang ibalik si Chu Qingje sa kanya? Nais makipagkita ng Diyosa ng bulaklak sa iyo. May ulat ang Diyos. Kapatid, mag-ayos ka muna. Pupunta ako sa loob ng silid. Pagkatapos sabihin ni Chu Mengjiao, diretsong pumasok siya sa loob ng silid. At pagkatapos, pumasok ang Diyosa ng mga bulaklak na nakasuot ng makulay na damit na puno ng mga bulaklak. Anong kailangan mo, Diyosa ng mga bulaklak? Nakita ni Fanglan na maputla ang mukha ng Diyosa ng mga bulaklak. Naaalaala ang sarili na nagpakasakit para buksan ang pintuan ng demonyo. Nagsipsip ng lakas ng daan-daang bulaklak na halos nagdulot ng pagkawasak sa Diyosa ng bulaklak. May kaunting pagsisisi din sa kanyang puso. Ngunit siya ay isang Diyos na emperador. Siyempre, hindi ito ipapakita. Nakita ang Diyosa ng bulaklak na nakaluhod sa lupa at nagdasal ng 3 beses. Makapangyarihan ang Diyos ng mga Diyos. Buksan ang pintuan ng mundo ng mga demonyo. Nanghihina ang mga bulaklak. Bilang Diyosa ng mga bulaklak, wala nang kapangyarihang magbigay buhay sa mga bulaklak. Dumating ako upang magbitiw sa aking posisyon bilang Diyos. Simula ngayon, wala na akong kinalaman sa mundo ng mga Diyos. Diyosa ng mga bulaklak, nagagalit ka ba sa akin? Naging malamig ang ekspresyon ni Kanglan. Nakita ng lahat ng mga Diyos ang sitwasyon ni Nairi. Kung ang Diyosa ng bulaklak ay magbibitiw sa kanyang posisyon bilang Diyosa, baka ang ibang Diyos na hindi kontento sa kanilang sarili. Susunod din sa yapak ng Diyosa ng mga bulaklak. Dumating ang panahon na siya ay magiging pasibo. Hindi ko kayang gawin iyon. Wala na akong kakayahang gampanan ang tungkulin bilang Diyosa ng bulaklak. Pakiusap sa Diyos ng mga Diyos na payagan ang Diyosa ng bulaklak na mang-akit. Kung hindi ito pinapayagan sa lokal. Tinanong ni Kanglan ng malamig. Kung ganon, kailangan kong ipaalam sa mga kasama sa Diyos na umalis na lamang sila. Hindi sumusuko ang Diyosa ng bulaklak. Dito, si Chu Mengjiao ay lumabas mula sa loob ng bulwagan. Kapatid, mas mabuti pang payagan mo na ang Diyosa ng bulaklak. Wala na siyang interes na manatili. Kahit napilitin, hindi ito magiging tunay na pagkakasundo. Habang ako ay naglalakbay sa mundo bilang Diyosa ng mga bulaklak, may kasabihang nagsasabing ang hari ay nais na mamatay ang kanyang mga tagasunod. Ang mga ministro ay hindi maiiwasang mamatay. Kapatid na lalaki para sa hari. Ikaw ay isang ministro kung hindi ka makakapaglingkod ng tapat. Mabuti pang umalis ka na ng maaga. Nang marinig ng Diyosa ng mga bulaklak ang mga salitang ito, hindi na siya nakipag-usap pa kay Kanglan. Tumayo siya. Diyos ng mga Diyos. Ang prinsesa ay kayang makialam sa mga usaping pampulitika ng Diyos. Talagang dapat na akong umalis ng maaga. Matapos magsalita ang Diyosa ng mga bulaklak, siya ay lumingon at umalis. Tumingin sa kanyang likuran. Si Kanglan ay hindi maiwasang magliyab ng isang hindi maipaliwanag na galit kay Chu Mengjiao. Paano mo nalaman na ang hari ay nais na mamatay ang kanyang mga ministro? Dapat mamatay ang mga ministro. Kung gayon, narinig mo na ba ang prinsesa ay hindi makapagpasya? Pagkatapos sabihin ang mga salitang ito, siya ay umalis na may galit. Nakita ang eksenang ito. Si Chu Mengjiao ay bahagyang kinagat ang kanyang labi. Sa kanyang isipan, bigla niyang naisip ang boses ng demonyong Panginoon. Bakit mo kailangang ilagak ang pag-asa sa isang lalaki? Hindi ka isang karaniwang diwata.
Siya ay umalis at pumunta sa mundo ng tao. Si Kang Lan ay umalis at bumalik. Nararamdaman niya ang kapangyarihan ng demonyo sa loob ng palasyo. Hindi ba't muling bumalik si Yuan Ming? May mga palatandaan na tungkol sa prinsesa ng Diyos. Dumating ang Diyos ng katarungan sa Ling Xiao Hall at sinabi, si Kang Lan ay nakaupo sa mataas na posisyon ng Diyos ng Emperador. Tumingala sa Diyos ng katarungan. Diyos ng katarungan, pumunta ako sa ZY Port na dati ng pinuntahan ng prinsesa upang magsagawa ng investigasyon. Doon ay punong-puno ng masamang espiritu. Nang pumunta ako para tingnan, nalaman na sa Purple Star Port ay maihalo-halong tao at mga nilalang. Napakaharmonyoso. Sa masusing pagtatanong, sabi ng mga residente roon, isang dalagang ang pangalan ay Chu Mingjiao. Tinanggap sila ng mga walang tahanan na demonyo, lahi at mga palaboy. Binigyan sila ng Purple Star Port na ito. Kaya't ang mga paratang ni Diyos sa Chu King ay hindi tumutugma sa katotohanan. Nang marinig ito, nakapagpahinga na si Kang Lan. Naisip ang kanyang pagkamadali kanina kay Chu Mingjiao. Ang pagiging kuripot ay tiyak na makakasakit sa kanyang puso. Naisip ang masamang enerhiya kanina. Naaalaala ko ang nangyari nang dalhin ako ng Demon Lord Yuan Ming kasama si Chu. Tungkol kay Mingjiao, walang pag-aalinlangan siyang humabol sa masamang enerhiya. Nawala na niya ako. Hindi na pwedeng mawala si Chu Mingjiao. At pagkatapos ay sinundan ni Kang Lan ang tao sa Chang'an. Nakuha ang ZY Port. Pagbagsak ni Kang Lan sa lupa, isang bata ang bumangga sa kanya. Kuya na may puting buhok. Alam mo rin na dumating na si Ate Chu Mingjiao. Pupunta ka bang hanapin siya? Gusto ko rin siyang hanapin. Sama-sama tayong pumunta, okay lang ba? Narito ang isang nakatagong pader. Hindi ko kayang lumampas. Tumingala si Kang Lan sa mga salita. Nakita sa tabi sa bato ang tatlong salitang Purple Star Port. May hadlang din ang Purple Wisteria Port sa likod. Dapat si Chu Mingjiao ay hindi bababa. Protektahan ang mga tao na nakatira dito. Si Kang Lan ay hinawakan ang bata at unti-unting naglakad papasok. Ngunit kakapasok lang nila sa loob ng ZY Port sa pamamagitan ng hadlang. Tulad ng mga sigaw ng pagdadalamhati na umaabot sa langit. At pagkatapos, isang malakas na amoy ng dugo ang sumalubong. Ang batang hawak niya. Mabilis itong naging isang hibla ng pulang dugo. Lumipad papasok sa ZY Port. Agad na lumipad si Kang Lan patungo sa loob ng Purple Wisteria Harbor. Makikita sa itaas ng Purple Star Port. Nakatayo si Chu Mingjiao sa isang napakalaking altar. Nagsasagawa ng mahika. Ang mga tao at halimaw sa paligid ay unti-unting naging dugo at tubig. Siya ay nasipsip. Lumabas ang espadang Diablo mula sa kamay ni Chu Mingjiao. Diretsong tumama kay Chu Mingjiao. Naramdaman ni Chu Mingjiao na hindi niya naunawaan ang mungkahi ni Lin Lai. Hindi tumigil sa pagcast ng spell habang iniiwasan ang pagkaabala sa kanyang spell. Siya ay sumuka ng isang bungkos ng dugo. Tumingin siya sa pinagmulan ng boses. Nakita niya si Kang Lan na nakasuot ng puting damit, na may galit na nakatingin sa kanya. Ang puso ng kanyang nakatatandang kapatid ay bumagsak sa kailaliman. Hindi tinanong ni Kang Lan siya, kundi kumuha ng isang fox demon mula sa Purple Wisteria Port. Tanungin siya kung ano ang ginagawa niya. Nanginig ang mga binti ng aswang sa takot. Tulungan mo ako, Diyos ko. Si Chu Mingjiao na itong mapanlinlang na babae. Gusto mo bang gamitin? Buhay ng mga mortal at ng aming lahi ng mga demonyo ay para sa pagsasanay. Hindi tayo makakatakas. Nakatalina lamang dito at naghihintay ng kamatayan. Tulungan mo kami, Diyos. Nakita ng mga mortal sa paligid ang nangyari at sila ilumuhod kay Kang Lan. Ayaw na naming mamatay. Tulungan mo kami, Diyos. Itong masamang Diyosa na si Chu Mingjiao ang nagdala sa atin dito. Talagang nais lang niyang kunin ang aming buhay. Patay na ang mga magulang ko sa kanyang mga kamay. Hindi ba ang mga Diyos ay narito lamang upang saktan ang mga tao tulad namin? Narinig mo na ang lahat, Kang Lan, ano pa ang hindi mo naunawaan? Isang galaw ng kanyang kamay, naglaho ang hadlang, umalis na kayo. Ang mga mortal at mga demonyo na natrap dito. Walang oras para magnakaw. Nagmamadaling tumakas. Si Chu Mingjiao ay pinangangalagaan ng mga demonyo. Hindi mo maiiwasan na tingnan silang umalis. Hindi nagtagal. Nawala ang mga tao at mga demonyo sa Purple Star Port. Tahimik ang buong Purple Wisteria Port. Maaari mong marinig ang isang karayom na nahuhulog sa lupa. Sabihin mo kung bakit kailangan gawin ito sa mga nilalang. Tinitingnan ni Kang Lan ang lahat mula sa itaas. Si Chu Mingjiao ay parang nawala ng lakas. Makikita siyang humahawak sa kanyang dibdib habang sunod-sunod na umuubo. At pagkatapos ay nawalan siya ng malay. Sa pagkakataong ito, hindi nagpakita ng awa si Kang Lan nang dalhin siya pabalik sa langit. Ngunit tahimik siyang nakaupo dito at hinihintay siyang magising. Sa pagkakataong ito, narinig niya ang isang pamilyar na boses. Narinig mula sa hindi kalayuan. Yuan Ming, sana hindi ka na magkamali ng lugar. Kung hindi, umalis ka na lang pabalik sa mundo ng mga demonyo. Ito ang aking boses. Agad na nagdilim ang mga mata ni Kang Lan. Hindi na ako si Chu Qingji. Ngayon ako ay Diablo ng mga espiritu, si Yu Ying. Nang tumayo si Kang Lan, nakita niya ang isang grupo ng mga anak ng demonyo na ako.
Kasunod ko ang demonyong si Yuanming na papalapit sa kanya. Dumating ka rito, kuya. Kahit na alam niyang ako'y isa ng Diyos ng mga demonyo. Ngunit nais ko pa ring palitan ako, narinig ko ang boses at itinaas ko ang aking ulo. Nakita ang kanglan na may puting buhok na nakatayo sa hangin. At si Chu Mingjiao ay nakahiga pa rin sa altar sa kanyang tabi. Nakita si Chu Mingjiao. Biglang lumamig ang aking tingin, Yueming. Talagang hindi ka na nagkamali ng lugar. Nakatayo ang aking palad sa ibabaw ng asin. Sa kanyang kamay ay nagbago ito sa espadang walang hanggan. Sinalakay si Chu Mingjiao. Kanglan ay otomatikong humarang sa ataking ito. Kalmado ka lang, may mga bagay ka pang dapat itanong kay Chu Mingjiao. Hindi siya pwedeng mamatay ngayon. Alam kong kikilos si Kanglan. Wala akong balak na magsalita pa. Ang talim ng espada ay lumiko at tumusok sa kanya. Ngunit hindi lumaban si Kanglan. At pagkatapos ay tumagos ang Longsheng sword sa kanyang puso. Nakalimutan kong bunutin ang Changsheng sword. Si Kanglan ay umabot ng kamay upang hawakan ang talim ng Changsheng Giant. Sa kanyang kamay, biglang umagos ang dugo. Inilabas niya ang talim ng kanyang Longsheng na espada. Nakita ko ang eksenang ito. Hindi ko maipahayag ang nararamdaman ko. Ipinatago ko ang Longsheng sword ng Diyos ng Imperyo. Alam ng Diyos na ito ang iyong malalim na pagmamahal at katapatan kay Chong Mingjiao. Kahit na ngayon ay handa kang tanggapin ang tabak na ito para sa kanya. Kailangan pa rin niyang mamatay. Ngunit umiling si Kanglan. Ang tabak na ito ay utang ko sa iyo. Nang marinig ang mga salitang ito, nakita ko ang kanyang mukha. Ngunit hindi na matiis ng Demon Lord Yuanming ang Diyos ng mga Diyos. Anong pinapanggap mo? Noong una, pinili kong bigyan ka ng dalawang opsyon. Alam mong alam na papatayin ko ang pinili mong iyon. Pinili mo pa rin si Chu Qingji. Tapos hinila niya ako papunta sa likod niya sa iyo. Naranasan mo na ang walang awa ng Diyos na emperador. Huwag na huwag kang magpapadala sa awa. Alam ng Diyos na ito na hindi mo na kailangang ipaalala. Tumingin sa eksenang ito ngayon. Naiisip ko lang na ito ay katawa-tawa. Kung ako pa rin si Chu Qingji, siguradong hindi nila maiisip iyon. May pagkakataon kaming tatlo na makipag-usap ng ganito. Ano ang nangyari dito kanina? Ayaw kong makipag-ugnayan sa kanila tungkol sa mga nakaraan. Malamig na tinanong si Kanglan. Si Kanglan ay nagbigay ng isang palo sa kanyang dibdib. Agad na gumaling ang kanyang sugat. Naisip ang tungkol sa kanina. Sinasabi niya ang katotohanan. Chu Mingjiao sa mundo ng tao. Gumagamit ng buhay ng mga mortal at mga halimaw para sa pagsasanay. Umuwal si Yuanming ng malamig na tinig. Hindi namin pinapansin ang mga bagay na ginagawa ng mga demonyo. Ang mga tao ng Diyos ay masigasig na ginagawa ito. Ganyan ka ba talaga mamuno bilang hari ng Diyos? Si Chu Mingjiao ay minsang nahuli ang mga tao ng demonyo para magluto ng gamot. Nagsara ka na. Ngayon siya ay muling bumalik sa mundo upang magdulot ng kapahamakan sa mga tao at sa lahi ng mga demonyo. Naghahanap pa ng paraan para protektahan. Sa pagkakataong ito, alam ni Kanglan na siya ang may pagkakamali. Hindi na siya nagdagdag ng sinabi. Ngunit iba ang nangyari noong nakaraang pagkakataon. Tumingin si Kanglan kay Yuanming. Noong mga panahong iyon ang tungkol sa paggawa ng gamot. Walang anumang ebidensya na nagpapakita na si Chu Mingjiao ang gumawa nito. Nakangiti si Yuanming dahil ang mga ebidensya ay winasak ng iyong mabuting kapatid na babae. Siyempre, walang makapagpapatunay sa pagkamatay. Ano naman ang nangyari sa pagkakataong ito? Bigla akong nagtanong. Nakatutok ang aking paningin kay Kanglan. Sa pagkakataong ito, ikaw ay muli nang magiging sanhi ng kapahamakan. Hindi ka pa rin naniniwala na pinatay ni Chu Mingjiao ang mga halimaw. Pinatay mo ba ang kapatid ko? Nang marinig ang mga salitang ito, lalong naging malungkot ang mga mata ni Kanglan. Bibigyan kita ng paliwanag. Nang matapos siyang magsalita, isang liwanag na lila ang sumiklab. Biglang nagliyab ang matinding apoy sa Zaiwei Port. Ang grupong ito ay labis na nagalit. Agad na nagliyab ang bundok ng Zaiwei kung saan matatagpuan ang Zaiwei Port. At pagkatapos ay biglang naging madilim ang mundo. Tumakbo si Chu Mingjiao. Nakita ko ang isang berdeng liwanag na sumabog patungo sa kalangitan. Sinundan ko si Yuanming ng walang pag-aalinlangan. Umuwi si Yuanming na may malalim na pagninilay. Hindi pa nasasabi ang dalawang salita. Siya ay nawala na. Dito, narinig ni Valpan ang boses ni Kanglan. Bigla ang pagliyab ng apoy na ito. Kung hindi ito masusolusyunan, huwag munang umalis. Baka ang mga nilalang sa henerasyong ito ay masunog lahat. Hindi sinasadya ng kuya na payagan si Chu Mingjiao na umalis. Hindi ako nagsalita. Iniisip ko ang pareho kay Kanglan. Ngunit sinabi ko maliban na lamang kung makakatakas siya sa labas ng 6 na mundo. Kung hindi, hindi ko siya palalampasin. At pagkatapos ay tumungo ako patungo sa bundok ng Ziway. Lumipad patungo sa pinakamakapangyarihang lugar. Sumunod din si Kanglan. Sa itaas ng bundok ng Ziway, narinig ko ang mga halimaw sa bundok. Mga sigaw ng mga nilalang na labis na nagdurusa. Puno ng awa ang aking puso. Nang itaas ko ang aking kamay, biglang umulan ng masaganang ulan mula sa langit. Ngunit ang apoy na ito ay hindi mapapatay. Sa halip na humina, lalo pang lumalakas ang apoy. Ano nang nangyayari? Nakatitig ang mga kilay ni Kanglan. Ito ang tunay na apoy ng 9 na langit.
Kung hindi, magiging wala na ang lahat. Hindi ito mamamatay. Tumingin ako sa kanya ng may malamig na mata. Isa na namang mabait mong kapatid na babae. Umiling si Kang Lan. Ang 9 na araw na tunay na apoy ay nakalakip sa tortoise dog. Hindi niya makukuha. Hindi ito ang apoy na inilabas ni Chu Mingjao. Ngunit ako'y napapangiti ng malamig. Hindi niya makukuha ang 9 na tunay na apoy mula sa Guakso. Ngunit hindi mo ba nakalimutan? Ang 9 na pag-ikot ng muling pagsilang ay nilikha gamit ang 9 na tunay na apoy. Maaari mong kunin ang 9 na langit na tunay na apoy. Nagtataka si Kang Lan sa kanyang kinaroroonan. Ngunit hindi ko na siya pinansin. Ako ay Diyos ng mga demonyo. Dati rin akong Diyos. Hindi kayang makita ang mga nilalang na nagdurusa. Ang purong apoy ay apoy na walang ugat. Ano man ang makatagpo, iyon ang susunugin. Hindi madaling mapatay. Hawak ko ang aking mga kamay sa liit. At pagkatapos ay ipinikit ang aking mga mata. Ihandog ang aking katawan. Isang napakalaking itim na mandragora. Agad na binalot ang buong bundok ng Ziway. Kapatid, hindi mo ito kakayanin. Malakas ang katawan ni Kang Lan. Agad na nagpasok ng kapangyarihan sa itim na mandala. Ngunit ilang araw na ang nakalipas, binuksan niya ang pintuan ng mundo ng mga demonyo. Nakatanggap ng labis na epekto ng kabaligtaran. Napakahina ng kapangyarihan ng Diyos. Kung hindi ay wawasakin ang tunay na apoy ng 9 na langit sa mundo ng mga Diyos. Walang duda. At ako ay Diyos ng mga demonyo. Gusto kong puksain ang apoy ng Diyos. Siyempre, kailangan ng mas malaking pagsisikap. Sa sandaling ito, nararamdaman ko lang na ang buong katawan ko ay nasasaktan. Pinilit kong gamitin ang aking kapangyarihan ng Diyos-Diyosan. Pinatay ng larawan ang tunay na apoy ng 9 na langit sa kanyang sariling katawan. Ang itim na mandala ay nasusunog ng tunay na apoy ng 9 na langit. Nakita ni Kang Lan na ako'y labis na nagdurusa. Ipinadala ang espada ng demonyo patungo sa kanyang puso. At pagkatapos, ang mga patak ng kanyang puso ay tumilamsik sa itim na mandragora. Ang tunay na apoy ng 9 na langit ay biglang nawala. Ganap nang naubos ang apoy sa bundok Ziway. Ngunit hindi na namin kayang tiisin. Bumagsak ng mabigat pababa sa bundok ng Ziway. 1 taon pagkatapos, nakuha ko na ang dugo ng puso ng Ziway Mountain ngayon. Nakalagay na sa mesa. Si Kang Lan ay nakahiga sa isang upuan ng kawayan na nakasuot ng gray na balaban. Walang lakas na sinabi. Dinala ko ang aking palda at pumasok upang tumingin kay Kang Lan. Bigla akong nakaalala. Agad akong nahulog sa kanyang hitsura sa unang tingin. Ngayon kahit na mahulog sa lupa, nananatili pa rin ang malamig at mahalagang anyo nito. Alam ko na inangat ko ang dugo sa aking puso. At pagkatapos ay pinigilan ang mga aral ng guro. Ang mangkok na ito ng dugo ay naging ulan ng dugo. Bumuhos ng malumanay sa lugar ng Ziway Mountain. Mula 1 taon na ang nakalipas. Ako at si Kang Lan ay nagpunyagi upang iligtas ang mga nilalang ng Purple Airbrow Mountain. Halos sabay kaming bumagsak, kaya't dito na ako nanirahan. At saka, hindi ko inaasahan na natuklasan ko. Dugo ng puso ni Kang Lan. Maaaring gawing buhay ang mga pinatay ni Chu Mingjao. Ang mga nilalang na pinahirapan ay muling mabubuhay. Kaya't araw-araw ay kumukuha siya ng isang mangkok ng dugo mula sa kanyang puso. Malakas na ulan ng dugo ang bumuhos. Ngunit 1 taon lamang. Ang bundok ng Ziway ay muling nagbalik sa dati nitong sigla. Nakarecover na ang Purple Wisteria Mountain. Dapat na tayong umuwi. Bumalik ako sa loob ng bahay at tumingin kay Kang Lan. Tali ang mukha ni Kang Lan. Bahagyang nakapikit ang mga mata. 1 araw sa langit. 1 taon sa mundo ay katumbas lamang ng 1 araw. Hindi naman kailangang magmadali. Ayaw niyang umalis sa bundok ng Ziway. Sa loob ng 1 taon sa Purple Wisteria Mountain. Kahit na ako'y labis na nag-aalala sa kanya. Ngunit hindi na ito ang anyo ng matinding tensyon. Kailangan lang niyang tingnan ang mukha na iyon. Parang nandyan pa rin ang kuya ko. Matagal na panahon na. Tinawag niya akong kuya at tinanggap ko na rin. Kung hindi ka nagmamadali, maaari kang manatili. Dadalhin ko ang mga halimaw ng Purple Star Mountain pabalik sa mundo ng mga halimaw. Bilang isang Diyos, ang pagprotekta sa mga mortal ay iyong responsibilidad. Hindi ko na kailangang ipaalala ito sa iyo, di ba? Dahan-dahan akong bumangon at binuksan ang aking mga mata sa Kang Lan. Iyan lang ba ang mga salita na masasabi mo sa akin? Ate, ayaw kong umalis sa Ziway Mountain. Ayaw kitang iwanan. Nagdidilig ako ng mga everlasting flowers sa bintana. Sabay na sinasagot siya. Kahit na magkasama tayo magpakailanman, ano ngayon? Hindi na ako muling magmamahal sa iyo. Hindi ko pinaniniwalaan na mamahalin mo ako sa unang pagkakataon. Maaari kong gawing mahalin mo ako sa pangalawang pagkakataon. Tumayo si Kang Lan mula sa pangunahing upuan. Lumapit siya sa harap ko at sinabi ng isa-isa. Lumiko ako at humarap sa kanya. Punong-puno ng damdamin ang kanyang mga mata, kaya tinanong kita. Mamahalin mo pa ba si Chu Mingjao? Nang marinig ang mga salitang ito, hindi na ako muling magmamahal. Nakatitig ako sa ibaba at mumiti, hindi ko gagawin iyon. Muling mahulog sa iyo. Hindi na ako muling ma-in-love kay Chu Mingjao. Ito ay eksaktong pareho. Naiintindihan mo ba? Saksi ang Kang Lan. Isang pagdapo ng sakit ang bumalot sa kanyang puso.
Ano ang dapat kong gawin para pumayag ka? Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Wala kang kailangang gawin para sa akin. Sabi ko ng mahina, dati akong Diyosa ng mahabang buhay na bulaklak. Ikaw ang Diyos sa ilalim ng iyong pamumuno. Kahit na kailangan kong maging iyong minamahal. Kailangan ko ring makuha ang iyong pagkilala. Ang sariling kapatid na lalaki ay pinatay ni Chu Mingjiao. Umaasa rin ako na ipaglalaban mo ako. Maaari mong sabihin na sa lahat ng dako ay kailangan kitang asahan. Ngunit ngayon ako ay si Yuying. Maaari kong iligtas ang mga nais kong iligtas. Humakbang ako ng isang hakbang at iniiwasan si Kanglan. Maaari ko ring patayin ang mga gusto kong patayin. Ang katahimikan ni Kanglan sa taong ito. Isipin na lang natin na ito na ang katapusan ng lahat. Muling magkikita. Ikaw ang Diyos ng Emperador. Ako ay Diyos ng mga demonyo. Ang mga nakaraan at hinaharap ay naging walang halaga at naglaho. Nawala ako sa loob ng kubo matapos kong pigilin ang lahat. At ang mga demonyo ng bundok Siwei ay sabay-sabay na sumunod sa akin. Walang sakit sa puso ni Kanglan. Isang sunod-sunod na pagsalakay. Alam niyang nawawala na sa kanya si Chu Qingji magpakailanman. Ngunit hindi siya makakapayag. Kung nakatakdang hindi na ako makabalik, ano na ang mangyayari sa akin? Ako mismo si Chu Qingji, hindi ba? Sa kabilang panig, bumalik ako sa mundo ng mga demonyo. Naghihintay na sa akin ang General ng Tigre. General Tiger. Inaasikaso mo na ang mga bagong dating namamamayan ng mga demonyo. Tinanggap ng General Tiger ang utos. At bumalik ako sa Longxing Ridge ng mga demonyo. Gamit ang mga aklat ng mga butil na ginawa ng kuya. Dahan-dahan akong nag-aayos ng aking buhok. Matagal kaming naghanap ni Yuan Ming sa mundo para sa kuya. Ngunit wala kaming nakuha. Nawawala ang kanyang kaluluwa ng lubos. Ako si Zheng Chenxi. Biglang nagpadala ng mensahe si General Tiger sa Diyosa. Mayroong humihiling na makipagkita mula sa mundo ng mga Diyos. Maliban sa Diyos ng mga Diyos, wala akong maisip na ibang darating. Simula nang sa pilitang buksan ang pintuan ng mundo ng mga demonyo ni Kanglan. Hindi ko na siya pinayagang isara muli. Kung ikukumpara sa ibang dalawang mundo, ang mundo ng mga demonyo ay tila mahina ngayon. Kung nais ng demonyong mundo na umunlad, hindi na ito dapat manatili sa nakaraan. Ngayon, ang lahi ng mga demonyo sa 6 na mundo. Ang mga taong nag-aral at umunlad ay naging mga Diyos na. Bakit? Bakit hindi natin maipapayag na ang mga ayaw ng manatili sa pagitan ng mga Diyos at demonyo? Bakit hindi makapunta sa mundo ng mga demonyo? Ito ang Diyosa ng bulaklak mula sa langit, ang general na si Hua Shen. Sabi ko ng malamig, hintayin ang Diyos. Darating na. At pagkatapos ay napansin ko ang pangkalahatang templo ng mga demonyo na dumalo sa Diyosa ng mga demonyo. Ang daan ng mga gamit ng Diyosa ng bulaklak ay nasa mundo ng mga demonyo. Ang Diyos ng mga demonyo at ang emperador ng mga demonyo ay may pantay na katayuan. Nakita ng Diyosa ng bulaklak na kailangan ko ng bagahin ng walang bayad. Nang makita ko ang totoo ng Diyosa ng bulaklak, kusang umangat ang aking ulo. Biglang ang aking mga pupil. Hindi makapaniwala na sumigaw si Chu Qingxianzi. Umiti ako ng kaunti, Diyosa ng mga bulaklak. Walang masamang nangyari sa iyo. Ikaw pala ay Diyos ng mga demonyo. Talagang natutuwa ang Diyosa ng bulaklak para sa akin. At pagkatapos, sabi ng Diyosa ng bulaklak, huwag mo na akong tawaging Diyosa ng bulaklak mula ngayon. Tawagin mo na lang akong Zylan. Tinatanggal ko na ang aking posisyon bilang Diyosa ng mga bulaklak. Hindi na ako ang Diyosa ng mga bulaklak sa langit. Bakit ako nagtataka? Mahabang kwento iyon. Nang umalis ako, si Zylan ay nabaliw si Kanglan. Halos napatay ko siya at ang mga pangyayari ay dumating. Nawalan na ako ng tiwala sa Diyos ng mga Diyos. Ayaw ko ring pumunta sa mundo ng mga demonyo. Kaya naisipan kong dumaan dito sa di ko pa napuntahang mundo ng mga demonyo. Hindi ko akalain na magkikita tayong muli. Hinila ko ang kanyang kamay, dumating ka sa tamang oras. Matandang demonyo si Huang Yulu. At ako ay kamakailan lamang bumalik mula sa aking pagsubok. Ang ating mundo ng mga demonyo ay nangangailangan ng muling pagsisimula. Ngayon ay kailangan ng tao na mamahala sa mga espiritu ng mga bulaklak at damo. May isang kondisyon lamang, kailangan mong maging tao ng aking lahi ng mga demonyo. Maaari kitang muling gamitin. Tumingin si Zylan at bumiti, tila sinasabi na kung nandito ka na, dapat ay tanggapin mo na ito. Hindi ba't ito ay tungkol sa pagputol ng mga demonyo? Walang hindi kayang gawin. Dahil Di ay nagbuo ng simbolo sa kanyang palad. At pagkatapos ay nahugot ang aking espiritu. Nakatiklop si Zylan sa aking harapan at humihiling ng biyaya mula sa Diyos ng mga demonyo. Hindi ko inasahan na walang pag-aalinlangan si Zylan. Una kong hinaplos ang espiritu ni Zylan. Sa susunod na sandali, sa noo ni Zylan ay nagkaroon ng isang bulaklak na peony. Simula ngayon, ikaw na ang magiging tagapagdala ng mga bulaklak ng aming lahi ng mga demonyo. Simula nang magkaroon ng ganitong makapangyarihang general si Zylan. Ang lahi ng mga demonyo ay naging hindi matatag. Nalaman kong si Zylan ay hindi lamang kayang pamahalaan ang daan-daang bulaklak at damo. Mataas din ang kanyang kakayahan. Noong araw, ang maging Diyosa ng mga bulaklak sa langit ay talagang isang pag-aaksaya ng talento. Kung ang mga Diyos sa langit ay kayang gawin ni Zylan,
Bumalik ka na lang sa akin, magiging maayos ang lahat. Tumingin ako kay Zylan na may ngiti sa aking mga mata. Si Zylan ay humihikbi. Basta't maayos na gampanan ng Diyos na Emperador, hindi ito mahirap. Kapag ako'y ngumiti, talagang lalo ko nang nagugustuhan si Zylan. Sige, pansamantala ay sa iyo na ang mundo ng mga demonyo, Xu Mingjiao. Kailangan kong ayusin ang utang na ito sa kanya ng maayos. Hinabol siya ni Yuan Ming. Nawala na ang anino sa paghabol, kaya't pinigilan ko ang sarili kong umalis. Ngunit hinila siya ni Zilan. Diyos ng mga demonyo, mag-ingat ka sa hari ng mga demonyo. Siya ay tuso. Alam ko sa kaibuturan ng aking puso ay may init. Naghahanda ng bumalik upang makipag-usap kay Zylan. Ikwento ang nakaraan ko at ni Yuan Ming. At pagkatapos ay umalis na siya ng walang paalam. Kinuha ko ang salamin ng mga kayamanan ng lahi ng mga demonyo upang maghanap. Hinahanap ang presensya ni Xu Mingjiao. Nalaman kong siya ay nasa direksyon ng mundo ng mga demonyo. Hindi ba nahuli siya ni Yuan Ming? Walang pag-aalinlangan, pumunta ako sa mundo ng mga demonyo. Nakarating sa mundo ng mga demonyo. Diretso akong pumasok sa tindahan ng mga demonyo sa palasyo ng Red Cloud. Pagpasok ko sa tindahan, nakita ko si Xu Mingjiao na nakasuot ng puting damit. Nakaupo sa tabi ng mesa. Nahanap ka na ng tunay na Diyos na si Xu Mingjiao. Ang araw na ito ang iyong katapusan. Tumingin lang si Xu Mingjiao sa akin. Nais sanang magsalita ngunit hindi makabuka ng bibig. Wala rin akong balak makipag-usap kay Xu Mingjiao. Isinilang sa aking kamay ang espadang walang hanggan. Tinutok ko ito sa kanyang dibdib. Ngunit sa susunod na sandali, huminto ako. Tumingin ako pababa. Isang mahabang sibat na kumikislap ng lilang liwanag ang dumaan sa aking dibdib. Nakikilala ko ito bilang ang pagsugpo ng Diyos na biyaya ni Yuan Ming. Ito ay sa kanyang ikasandaan na kaarawan. Siyang aking ginawa gamit ang hilagang maimbit na bakal. Walang problema sa pagpatay ng Diyos at demonyo. Dahan-dahan akong lumingon. Hindi makapaniwala na nakatingin kay Yuan Ming. Bakit pagkatapos kong sumuka ng dugo ay kailangan ko ng bumagsak? Agad akong nahawakan ni Yuan Ming. Tumingin ako sa kanya ng walang lakas. Nakita kong wala ng bakas ng paghamak sa kanyang mukha. Pinalitan ito. Isang estranghero ngunit pamilyar na malamig na lalaki. Noong hinila niya ang dati niyang sarili na kapatid pa sa dugo. Ganito ang kanyang ekspresyon. Hindi ko naintindihan ang kanyang sagot at bigla akong nawalan ng malay. Nang magising ako, natagpuan kong nakakulong ako sa loob ng isang mantis. Ang aking sugat ay gumaling na. Ngunit ang buong katawan ko ay nanghihina at hindi makagalaw. Hindi ko maabot, gusto kong gamitin ang mahika para buksan ang selyo. At dumating ang boses ni Xu Mingjiao. Walang silbi ang magsikap pa. Yuying, hindi mo ito inasahan, di ba? Ang taong nagtaksil sa iyo ay ang taong pinagkakatiwalaan mo. Hindi ko siya pinansin sa kanyang pang-aasar. Malamig na tanong, anong ginagawa mo dito? Si Xu Mingjiao ay nagpakita ng malamig na ngiti sa kanyang mga labi. Ikaw ang aking kapatid na babae. Kung nasaan ka, naroon din ako. Hindi pa natatapos ang kanyang sinasabi nang pinutol ko siya, si Xu Mingjiao. Kahit na nababaliw ka na, huwag mo ring ipagkalat ang mga kamag-anak mo sa akin. Walang Diyos na may ganitong kasamaan na kapatid na babae. Hindi nagalit si Xu Mingjiao. Tinitigan lang niya ako ng tahimik at nagtanong, hindi ka ba nagtataka? Bakit pa kamukha kita ng ganito? Hindi ako nagtataka sa pagiging matuwid at mabuti ko. Ang Diyos na ito ay nais lamang na ipagbayad mo ng buhay ang aking kapatid. Huwag mo nang banggitin ang tungkol sa iyong kapatid. Isa lamang itong hamak na sinturon. Tayo lamang ang tunay na magkapatid na may dugong magkaugnay. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, napahinto ako. Maaari kong tiyakin na talagang nababaliw na si Xu Mingjiao. Nang mga oras na iyon, si Xu Mingjiao ay muling nagsalita. Ikaw at ako ay mga sinaunang halimaw na bulaklak na isinilang mula sa isang lupa. Kulang suan mandala. Nakatayo akong naguguluhan. Si Xu Mingjiao ay nakatingin sa akin na may pulang mga mata. Sana'y tayo ay magkasamang nagpipinta ng anyo bilang magkaparehong bulaklak. Dahil sa aking masaganang kapangyarihang demonyo. Kaya't dinala ako ng Diyos sa langit. Kinuha ang lahat ng kapangyarihan ng demonyo mula sa aking katawan. Pinipilit akong magbago. At pagkatapos ay tinanggap akong maging ampon. Hayaan mo akong muling mag-aral ng pagkasanto. Ngunit ako ay isang sinaunang nilalang na may kapangyarihang demonyo. Kahit na mayroon ng katawan ng Diyos, mas mataas pa rin ang mga pamamaraan ng pagsasanay mula sa Diyos na mundo. Ang aking kakayahan ay hindi kailanman umuunlad. Wala itong halaga. Sa kahit anong paraan, mabuti ang pagtrato sa akin ng aking nakatatandang kapatid. Bagaman para sa mga tao sa Diyos na mundo. Kami ay magkapatid. Ngunit alam ko na mahal niya ako. Hanggang sa malaman ko ang aking kapatid na babae. Iyon ay ikaw. Pagkatapos ng paglulunsad, naging huli akong demonyo sa 6 na sunod-sunod na taon. Talagang hindi ko na kaya. Sobrang puno ng demonyong enerhiya ko. Kung hindi ako dadalhin palayo, ako ang tiyak na magiging Diyos ng mga demonyo. Nabanggit na ito. Puno ng puot ang kanyang mga mata at iyon na nga. Narito na naman ang isang hamak na Diyosa ng mahabang buhay. Gusto mo pang makipag-agawan sa akin sa kapatid. Pero mabuti na lang at may alam siya sa kanyang lugar.
Alam niyang hindi siya makakapanalo sa akin kaya't nagbaril na siya. Matapos ilabas ni Chu Mingjiao ang kanyang saloobin. May liwanag na kumikislap sa kanyang mga mata. Tinanong niya ako, ate, sabi mo ba sa akin ay demonyo ako sa kaibuturan? Hindi naman ako isang tunay na Diyos. Kaya para sa aking pagsasanay, ano namang masama sa pagpatay ng ilang mortal at mga halimaw? Nang marinig ito, maaari kong tingnan si Chu Mingjiao na nagiging sarili niya ng may tiwala. Mula noon, palagi na akong nasa tabi ng matandang demonyong emperador. Hindi ko kailanman alam na ako ay isang kambal na bulaklak. Hindi ko rin alam na mayroon pa akong kapatid na babae. Lalo na hindi makapaniwala. Ang kapatid na ito ay si Chu Mingjiao. Awang-awa akong umiling, hindi ito si Chu Mingjiao. Ang anim na mundo ay hindi nangangahulugang ang mundo ng mga Diyos ay makatarungan. Ang lahi ng mga demonyo ay malupit at pumatay. Ang lahi ng tao ay mahina at madaling apihin. Sa bawat henerasyon, may mga mabuti at masama. May mga natatanging tao sa lahi ng tao. Ngunit ang unang Diyos ng langit at lupa ay dinala kapalayo. Kinuha ang iyong kapangyarihang demonyo. Ngunit binigyan ka rin niya ng dangal. Kahit na hindi iyon ang gusto mo. Ngunit hindi mo kailangang magpakaubos tulad ko. Naging Diyos ako ng mga demonyo. Walang anumang pagkakataon o kalamangan na iniisip mo. Nakatagpo rin ng 9,000, 900 at 99 na kidlat mula sa langit. Naranasan ang libu-libong buhay at pagsubok. Huwag magpanggap na maganda, hindi mo naman tinahak ang daang iyon. Chu Mingjiao ay malamig na ngumiti, ikaw ay isa ng Diyos ng mga demonyo. Siyempre, madali lang magsalita kapag nakatayo. Ngunit ano kung ikaw ay Diyos ng mga demonyo? Hindi rin naman siya nakaligtas sa aking kapalaran. Nakatutok ang aking tingin sa mukha ni Chu Mingjiao. Puno siya ng pagkamakatuwiran. Mukhang ang pagnanais na maging Diyos ng mga demonyo. Matagal na siyang pinahihirapan ito. Tama ka sa sinasabi mo. Kahit na maging Diyos ng mga demonyo, hindi pa rin maiiwasan ang ganitong sitwasyon ngayon. Kaya mas magaan na ba ang pakiramdam mo? Tinanong ko siya, nagulat si Chu Mingjiao. Hindi ko akalain na itatanong ko ang tanong na ito. Siyempre, masaya ako. Ang damdamin ko ay komplikado. Hindi ko talaga alam. Dapat na ganito. Paano haharapin ang biglaang naging kapatid na babae na si Chu? Si Mingjiao ay maraming ginawang kasamaan. Ngunit siya ay konektado sa akin sa dugo. Ito rin ang sandaling ito. Pinilit kong maunawaan ang nararamdaman ng isang kanglan. Para kay kanglan, walang kapatawaran si Chu Mingjiao. Ngunit siya ay kapatid na babae. Kailangan ng mas malaking determinasyon para parusahan siya. Ngunit mayroon lamang akong sandaling ito ng pagkalito. Si Hu Mingjiao para sa kanyang sariling pagkasuwel. Nakaapekto sa napakaraming inosenteng tao. Kailangan niyang mamatay. Ngayon ang dapat kong isipin ay kung paano makakalabas sa sitwasyong ito. Ying-er, naranasan mo ang hindi makatarungan. Dumating si Yuan Ming na nakasuot ng Dragon Gate na balabal. Pumasok sa lugar ng pagkakabihag. Nakatukod siya sa harap ko. Sa mga mata ko ay mailambing, natatakot akong hindi kita maikulong. Masisira mo ang mga plano ko. Ngunit mag-relax ka lang. Hintayin mong matapos ako at pakakasalan kita bilang reyna ng mundo ng mga demonyo. Yuan Ming, alam mo ba ang sinasabi mo? Nalilito ako. Ngunit syempre alam ko, nakangiti ako ng may kasamaan. Sabi ko, gusto kitang pakasalan bilang reyna ng mundo ng mga demonyo. Bakit mo ako ikinulong? Nagsiselos ako. Ikaw at si Chu Mingjiao ay sinaunang Red Swan Mandala. Nakarinig ang aking katauhan sa Diyos na mundo. Basta sa araw ng kabilugan ng buwan ay gawing orihinal na anyo kayong dalawa. Buksan ang muling pagkuha ng inyong kapangyarihang demonyo. Makuha ang walang kapantay na kapangyarihan. Sa oras na iyon, madali na ang pag-iisa ng 6 na mundo. Puno ng kasiyahan ang mga mata ni Yuan Ming. Tumingin siya sa akin, Ying-er. Kahit na ganun, magiging mahirap para sa iyo bilang isang Diyos ng mga demonyo. Mawawala ng lahat ng kapangyarihang demonyo. Ngunit magpakatatag ka. Mamahalin kita. Gagawin kitang pinakamahalagang babae sa 6 na mundo. Sa oras na iyon, ang salot na si Chu Mingjiao ay nasa iyong kamay. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, hindi mo alam kung ano ang sasabihin. Matagal akong nagdalamhati para kay Yuan Ming. Kailan ka naging ganito? Ang alaala ko kay Yuan Ming. Palaging isang mabait na maliit na diablo. Magsama tayo sa lahat ng dako at magpasaway. Paano nangyari na naging ganito ako madilim at tuso? Bakit hindi na mahalaga si In-er sa akin? Ang mahalaga ay maaari mong panatilihin ang iyong tunay na sarili. Bumukas ang mga bulak ng Yuan Ming at pinakawalan ako mula sa aking mga tanikala. Gusto kong pigilin ang pag-alis. Hindi ko pa rin maitaas ang kapangyarihan ng demonyo. Hinawakan ako ni Yuan Ming sa balikat at hindi ako pinayagang umalis. Gamitin ang kapangyarihan ng demonyo. Ang aking espada ng pagputol ng Diyos ay hindi lamang nakakaputol ng kalooban ng Diyos, kundi nakakapigil din sa lahi ng mga demonyo. Lalo na't ito ay nasa singsing ng demonyo. Nakaselyo na ang iyong kapangyarihang demonyo. Ngayon, wala ka ng pagkakaiba sa isang mortal. Hindi na ako mag-aaksaya ng lakas. Ngayon, kapwa ako at si Chu Mingjiao ay kapakipakinabang kay Yuan Ming. Hindi na tayo masasaktan sa ngayon. Dinala ako ni Yuan Ming pabalik sa Cheon Hall. Isang galaw ng kanyang kamay.
Ang Cheon Hall ay naging anyo ng maliit na hardin ng Changsheng. Mula ngayon, ang mundo ng mga demonyo ay magiging iyong tahanan, Yun-er. Maging komportable ka at manatili dito. Tinitigan ko siya ng may kalmadong mga mata. Yuan-ming, ang aking tahanan ay nasa mundo ng mga demonyo. Ngayon maaari kong isipin na nagkamali ka lang sa isang sandali. Tigilan mo na ito. Papatawarin kita. Naalala mo ba? Sabi ko na, may pagkakataon kang mapatawad ko araw-araw. Nang marinig ang mga salitang ito, nagtitipo ng mga kulay si Yuan-ming. Bumalik ito sa 10,000 taon na ang nakalipas. Isang beses, hindi niya makontrol ang kanyang kapangyarihan bilang Diyos ng demonyo. Nasira ang pinagsikapan kong isang taon. Siyang tinulungan kong magtayo ng kanyang tahanan. Umiiyak ako sa kalungkutan ng isang buong oras. Kahit anong gawin niyang pang-aaliw sa akin. Hindi ko na kayang pigilin ang pag-iyak ko. Akala niya ay iniiwasan ko na siya. Umiwan siya at nag-iwan ng isang liham bilang paghahanda sa pag-alis. Nakasulat sa liham na Yuing, patawad. Hindi pa siya nakakalabas sa mundo ng mga demonyo. Hinawakan ko siya. Tinanong ko siya kung kapag may nangyari, alam mo na bang tumakas? Hindi ko sinabing hindi kita mapapatawad. At pagkatapos ay sinabi ko na masyado akong umiyak ng matagal sa pagkakataong ito. Pinabayaan ang iyong paghingi ng tawad. Alam kong hindi mo kayang kontrolin ang kapangyarihan ng demonyo. Ganito na lang sa susunod. May pagkakataon ka araw-araw na mapatawad ko. Huwag kang matakot na magkamali, Yuan-ming. Nandito lang ako palagi. Nang maisip ito, ibinalik ni Yuan-ming ang kanyang isipan. Siyempre, naaalala ko si Inger. Nang bumalik ako sa mundo ng mga demonyo noong mga taong iyon, nakatayo ako sa mga magagandang alaala na ito. At hinawakan niya ang aking maputing kamay. Kaya mas lalo kong hindi kayang hayaan kang umalis sa akin. Tanging si Kanglan lamang ang namatay. Nawala na ang lakas ng iyong baywang. Maaari kong tiyakin na hindi ka kailanman aalis sa akin. Nang marinig ko iyon, ang mga bituin ay bumagsak sa kailaliman. Alam ko na kapag nagpakaseryoso si Yuan-ming, hindi na siya titigil. Hindi titigil hanggang makamit ang layunin. Pinahintulutan ni Yuan-ming na manatili ako sa Winter Hall ng Cheon Palace. At pagkatapos ay abala na sa mga usaping pampulitika ng mga demonyo. Tuwing gabi, may isang oras na ilalaan para samahan ako. May natitirang 7 araw bago ang gabi ng kabilugan ng buwan. Sa mga nakaraang araw, tahimik ako. Nandito lang ako sa aking tindahan ng taglamig. Dumating na si Inger sa Sunset Ebes. Ngayon, nahuli ako. Tahimik ang aking mga mata. Masamang pakiramdam. Alam niyang nagtataka siya. Sighing, I realize you keep me locked in the palace all day. Paano ako magiging masaya? Ngayon, ako'y nag-udyok at ang aking lakas ay nasa ruro. Mas mabuti pang palayain mo ako para maglibot sa labas ng palasyo. Mabuti na rin na makilala ko ang kultura at kaugalian ng inyong mundo ng mga demonyo. Gusto mo akong gawing reyna ng mundo ng mga demonyo. Hindi naman pwedeng wala akong alam tungkol dito. Yuan-ming Wenyin. Natuwa si Inger sa kanyang puso. Sang-ayon ka nang magpakasal sa akin. Nakatagilid ang aking ulo, hindi ko maiwasang yumuko sa ilalim ng bubong. Sige, pakakasalan kita. Ngunit kailangan mong tiyakin na sa natitirang buhay mo, ako lamang ang magiging reyna. Sige, pumapayag ako sa iyo. Nasa mga mata ni Yuan-ming ang ngiti. Yakapin mo ako sa iyong mga bisig. Ang aking tingin ay biglang lumubog. Yuan-ming, bakit natin kailangang dumaan sa hakbang na ito ng panlilin lang sa isa't isa? Lumipas ang 1 taon at 4 na araw. Madalas akong maglibot sa palasyo ng mga demonyo. Noong una, nagpadala pa si Yuan-ming ng tao na sumunod sa akin. Ngunit nakita nilang ako'y bumabalik sa oras araw-araw. Hindi na nila ako pinansin. 3 araw na lang bago ang kabilugan ng buwan. Dahil dito, tahimik akong dumating. Ang lugar ng 3 walang pakialam sa 3 mundo ng Diyos at mga demonyo. Sinira ko ang aking daliri gamit ang buto ng isda. Gamit ang dugo ng Diyos ng mga demonyo, nagpadala ng mensahe kay Baihua si Zilan. Si Zilan, ang Diyos, ay nakulong ni Yuan-ming sa mundo ng mga demonyo. Maghanap ng paraan, ako ang Diyos. Ako at si Zilan ay parehong kabilang sa uri ng bulaklak. Sa ilalim ng lahat ng pagbabawal, maaari tayong maglipat ng anino gamit ang dugo ng bulaklak. Ang tunog ng malaking ulo na nag-uutos ay puro gamit lamang. Ako na ang bahala na ipatawag si General Tiger na ilabas ang hukbo ng mga demonyo. Sasalakay sa mundo ng mga demonyo. Ililigtas kita. Pumunta ka sa langit upang hanapin si Kanglan. Sabihin mo sa kanya na ako at si Chu Mengjiao ay nakakulong ng Yuan-ming. Alam ko kung anong uri ng mga demonyo ang mayroon ang lahi ng mga demonyo ngayon. Ang pinakamahina sa lahat ng puwersa sa 3 mundo. Kailangan kong iligtas ang sarili ko. Empty response keys katumbas equals. Sa hinaharap, ang pagligtas sa sarili ay utos na natapos kay Zilan. Pinutol ko ang komunikasyon. Bumalik ako sa hangganan ng mundo ng mga demonyo. Ngunit nakita ko ang isang mataas na tore na umaabot sa ulap sa hangganan. Ito ang locking tower ng Demon Realm. Nakalock sa loob. Lahat ay naglaan ng malaking pagsisikap mula sa 6 na mundo. Kakakontrol lang ng mga demonyo.
Nakarating ako sa palasyo ng mga demonyo. Ngayon gabi may handaan ang lahi ng mga demonyo. Nakasuot ako ng itim na mahabang damit na may mga sulat. Dinala ako ni Yuanming na unti-unting pumasok sa Red Cloud Palace. Nasa loob ng bulwagan ay ang mga pangunahing haligi ng lahi ng mga demonyo. Tumingin sa demonyong hari. Lahat ng mga demonyo sa lugar ay yumuko kay Yuanming at nagsabing huwag nang magbigay galang. Si Yuanming ay nagpatuloy, ito ay ang Diyos ng mga demonyo na si Huing. 4 na araw mula ngayon, siya ay aking itatalaga bilang reyna ng mga demonyo. Matapos magbigay galang sa akin ang mga reyna ng demonyo, bumalik na lang sila sa kani-kanilang pwesto para manood ng sayaw ng mga demonyo. May isang magandang anino, si Inger. Ngayon ay ang magandang anino, para lamang ipakilala ka sa aking pinagkakatiwalaan. Si Yuanming mismo ang naglagay ng alak para sa akin. Iabot sa akin ang inuming nilikha. Bahagyang umangat ang mga sulok ng aking labi. Nang tanggapin ko ang baso ng alak, sa kaibuturan ko'y nag-iisip ako kung ako ba'y isang Diyos ng mga demonyo. Saan kailangan si Yuanming para magbigay ng pabuya? Ano bang akala mo sa sarili mo, Reyna? Tinanong ko si Yuanming habang iniiwasan ang usapan. Ngayon ay nakita ko ang Suyaw Tower. Ang bituin na hayop na sabay nating pinabagsak. Nakalock pa ba siya sa loob? Siyempre, nandyan pa. Tanong ni Yuanming kung paano siya nakarating sa hangganan. Hindi mo ba naiisip kung paano makakatakas? May alikabok sa aking puso. Ngunit tinanong ko siya kung sasabihin ko bang. Nagsalita na ako. Naging seryoso ang kanyang mukha dahil nagdududa ka sa akin. Kung ganon, huwag mo akong palabasin sa palasyo. Nakita ni Yuanming na nagalit ako. Agad siyang nagpakumbaba at sinabing hindi iyon ang ibig kong sabihin. Nagkamali ako, okay ba? Hindi ako nagsalita. Ngunit umiinom lamang ng kaunti mula sa baso ng alak. Nakatitig lang ang mga demonyo sa tabi. Ito pa rin ba ang ating demonyo? Paano siya nagbago sa harap ng Diyos ng mga demonyo? May kasabihan sa mundo. Ang salitang pag-ibig ay maaaring ipagkaloob ang buhay at kamatayan. Hindi rin makakaligtas ang demonyo. Sana ang Diyos ng mga demonyo ang maging ating reyna. Sana ay magpakamahinahon ang demonyo. Lahat ng mga salitang ito ay pumasok sa aking tainga. Isang bahagyang kuryosidad ang umusbong sa aking kaibuturan. Ano nga ba ang naranasan ni Yuanming matapos siyang dumating sa mundo ng mga demonyo? Pagkatapos ng pelikula, hindi ako bumalik sa Winter Palace, kundi lumakad ako sa labas ng Cheon Hall at tumingin sa maliwanag na buwan sa langit. Napansin ko na pareho lang ang buwan na nakikita sa Cheon Hall at ang buwan na nakita sa Kyungyaok Sianta Isayaw Ti Andian. Walang kaibahan. Mahal ko ba si Kanglan? Diyos ba o demonyo? Ano ang iniisip ng buwan na iyon? Lumapit si Yuanming sa aking tabi. Dumapo ang daliri sa aking balikat. Nang makita ang itim na balabal, agad itong isinusuot sa aking balikat. Nilingon ko ang aking tingin at naisip ko ang mga libong taong pagkakahiwalay natin. Paano ka nakaligtas? Nang marinig ang mga salitang ito, lumabas ang kakaibang liwanag sa mga mata ni Yuanming. Ako ay Diyos ng mga demonyo. Pagbalik sa mundo ng mga demonyo, siya ay naging tagapagmana ng demonyong hari. Ganito lang ako dumating. Sagot niya ay napaka-ambiguous. Hindi ako nagtanong. Alam ko ang mga bagay na ayaw sabihin ni Yuanming. Ano man ang gawin kong pagtatanong, wala rin itong magiging resulta. Wala tayong pinag-usapan. Kundi nakaupo sa tuktok ng Cheon Hall. Nakatitig sa buwan buong gabi. Isang araw, si Yuanming ay pumunta upang ayusin ang mga usaping pampulitika ng mundo ng mga demonyo. Nakatakbo na ako pabalik sa Winter Palace. Biglang narinig ko sa aking tainga ang boses ng isang babae mula sa likuran. Huwag kang umalis, Diyosa ng mga demonyo. Nang lumingon ako, nakita ko ang isang babae na may 5 o 6 na bahagi ng pagkakahawig sa akin. Katulad na babae mula sa lahi ng mga demonyo. Dumarating ng dahan-dahan. Hindi nakita ni Manju ang Diyos ng mga demonyo. Manju ay nagdala ng bagahe. Nais ko ring isipin iyon. Si Yuanming ay ang demonyong hari. Imposible na walang sinuman sa harem. May kailangan si Mufei. Umiti si Manju ng may angkop na asal. Narinig ko mula sa aming tagapagsalita na ang Diyos ng mga demonyo ay papasok sa palasyo at magiging reyna. Bagamat pinapayagan ng aming tagapagtanggol si Manju na huwag umiwas at dumaan upang magbigay galang. Ngunit sa kabila nito, naniniwala pa rin si Manju na hindi dapat mawala si Lishu. Ako'y may malamig na anyo. Kaya pala may isang Chumeng Jiao din sa tabi ni Yuanming. Ang ibig mong sabihin ay, hindi ka pinapayagan ng iyong guro na magpakita ng paggalang sa akin. Tungkol sa mga babaeng nakapaligid sa paborito ng mga Diyos. Hindi siya sanay sa ganito. Naging maputla ang mukha ni Manju. Dito ay isang mundo ng mga demonyo. Mangyaring igalang ng Diyos ng mga demonyo ang aming tagapagsalita. Ang tagapangalaga ay nagmamalasakit lamang kay Manju. Hindi ito dahil sa kawalang galang. Ako si King Xiao. Kaya't sinadya mong pumunta rito upang sabihin ito sa akin. Sobrang nasaktan si Yuanming. Ikaw ba ang taong iyon? Alam ng Diyos. Umalis ka na. Nang marinig ito, si Manju ay napatigil. Matagal bago siya nakapagsalita. Nais ni Manju na dalhin ang Diyos ng mga demonyo na maglibot sa palasyo. Hindi ito para ipagmalaki.
Hindi ko alam. Ano bang gamot ang tinitinda niya sa kanyang kalabasa? Ngunit sa huli, ito ay mga paraan lamang ng pag-aagawan ng atensyon. Sige, dalhin mo ako at ipasyal mo ako. Si Manzo ay ngumiti at ginabayan ako. Mula sa Cheon Store, naglakad kami patungo sa kanyang tinitirhan sa Yunlu Store. Ang Yunlu Store ay maganda at marangya. Sa pagpapakilala kay Manju, puno ng kabutihan ang kanyang mukha. Sabi mo, maglakad-lakad tayo. Ito ay para lamang malaman ko. Gaano kalalim ang pagmamahal ni Yuanming sa kanya. Baka ang palasyo na napapalibutan ng mga baging ay kanya. Ayaw ko nang makinig pa. Nagturo ako sa isang palasyo sa malayo at nagtanong. Nagbago ang mukha ni Manju, isang abandonadong palasyo lamang iyon. Tinaas ko ang aking kilay. Nakapagod na ako sa pag-ikot, nahulog na ako. Kaya't bumalik ako at naglakad pabalik. Umiwas ako sa tingin ni Manju sa pamamagitan ng isang malaking bilog. At pagkatapos ay naglakad ako sa harap ng palasyo ng mga bagay. Walang sinuman sa harap ng palasyo na ito. Binuksan ko ang pinto ng tindahan at pumasok ako. Makikita ang mga nalaglag na dahon sa loob ng tindahan. Napakatahimik. Talagang ito ay isang abandonadong lugar. Nais ko sanang bumalik. Biglang isinara ang pintuan ng tindahan. At pagkatapos ay nahigop ang aking katawan sa loob ng pangunahing templo. May malamig na hangin sa pangunahing templo. Nagliparan ang alikabok. Nahihirapan akong umubo sa tubig. Habang umiikot ako ng kamay upang subukang alisin ang alikabok. Habang nagmamasid ay nagtatanong kay Hualo. Sa aking harapan ay lumitaw ang isang matangkad na lalaki. Ngunit isang radikal na malinaw na lalaki. Hindi kasi Manju. Mababa ang boses ng lalaki. Nakita ko ang lalaki at hindi ko napigilang mapaluha. Bigla akong naluha. Hindi ko kayang maniwala na hindi ka namatay, kuya. Nakatayo sa harap ko ay walang duda ang aking kuya. I understand as a UTA Tinanyans. Nagtaka si Chu Changfeng nang marinig ang aking boses at nanatiling nakatayo. Ako ang kuya, tingnan mo ako. Ako si kuya, sabi ka kung humagulgol sa mga bisig ni Chu Changfeng. Hindi ko akalain na dumaan ako sa kanyang katawan. Nang lumingon ako, nakita kong namumula ang dulo ng mata ng aking kuya. Kuya, hindi ka ba? Kung hindi sa mundo ng mga Diyos, paano ka makararating dito? Baka si Manju ang humuli sa'yo. Hindi iyon. Ako ang nagpunta dito ng mag-isa. Hindi na ako nagiging Diyos, kuya. Bakit nandito ang iyong kaluluwa sa mundo ng mga demonyo? Gusto ni Chu Changfeng na hawakan ang aking kamay. Ngunit nahawakan lamang ang hangin. Siya ay nadismaya at tumingin sa lupa habang ako ay pinatay ng mga tao mula sa Diyos. Gusto nilang mawala ang aking kaluluwa. Ang natitirang kaluluwa ko ay desperadong tumakas. Nakilala ko si Manju na kasama ng Demon Lord sa mundo ng tao. Kamag-anak siya sa iyo. Kaya't sumama ako sa kanya sa mundo ng mga demonyo. Pagdating sa mundo ng mga demonyo, natagpuan niya ako. Mababa ang kanyang kapangyarihan. Hindi siya makatalo sa akin. Nakuha ko pa ang kanyang kahinaan. Ako'y nanatili sa abandonadong palasyo na ito. 200 taon na ang lumipas. Nang marinig ko ito, parang sinaksak ang puso ko, kuya. Pasensya na, ako ang nagdulot ng iyong kapahamakan. Ang pumatay sa iyo ay kapatid na babae ng Diyos ng Imperyo. Huwag kang mag-alala, ipapaghiganti kita. Ngunit umiling si Chu Changfeng. Mabuti na lang na mabuhay ka ng maayos. Ang kapatid ay pilit na pinipigilan ang kaluluwa na hindi maglaho. Nangangamba ako na ang Diyosa na iyon ay maaaring magpataw sa iyo ng matinding parusa. Pero pumasok ako sa mundo ng demonyo. Isang kaluluwa na lang ang natitira. Hindi ako makakalabas. Hindi kita maipagtanggol kaya pinipigilan ko ang pagnanais na yakapin ang kapatid. Nawala ko ang aking kapatid na si King Li. Ngayon kaya ko nang protektahan ang sarili ko. Hindi na ako ang dati. Maliit na Diyosa ng mahabang buhay. Ngayon, ako na ang magpoprotekta sa iyo. Dadalhin ko ang iyong kaluluwa palayo sa nakakatakot na lugar na ito. Pumagsak ako at pinilit na itulak ang kapangyarihan ng demonyo. Isang nakakasuklam na bulaklak ng mandragora ang lumitaw. Biglang napatigil si Chu Changfeng. Ikaw ay Diyos ng mga demonyo. Noong 2,000 taon na ang nakalipas, nakita na ni Chu Changfeng ang Diyos ng mga demonyo. Noong panahong iyon, nagsisimula pa lamang siyang magkaroon ng kamalayan. Hindi pa nagiging anyo. Sa lahat ng bagay sa labas, maaari lamang siyang makinig ngunit hindi makakita. Siya ay muntik ng mapatay ng Diyos ng kadiliman. Iyon ang kasalukuyang demonyong Panginoon na si Yuanming na pumutol. Nang pinutol ang kahoy, pinigilan ng Diyos ng mga demonyo ang Diyos ng mga demonyo. Ang punong ito ng buhay ay nagkaroon na ng katalinuhan. Ang pagputol mo sa kanya ngayon ay katumbas ng pagkitil sa buhay ng demonyo. Kaya't pinabayaan siya ng Diyos ng kadiliman. Pagkatapos ay nagbago siya ng anyo. Palaging naghanap ng pagkakataon upang pasalamatan ang Diyos ng mga demonyo. Ngunit narinig niyang ang Diyos ng mga demonyo ay umalis na upang dumaan sa pagsubok. Sa kalaunan, sa tabi ng kanyang punong panghabang buhay ay tumubo ang isang grupo ng mga bulaklak na panghabang buhay. Naging kanyang kapatid na babae. Iyon ako. Inalagaan niya ako ng buong puso. Ako ang Diyos ng mga demonyo, si Yui. Pero ako pa rin ang kapatid mong si Chu Qingje. Sinasabi ko ito ng isa-isa.
Sa katunayan, ang lahat ay nakatakdang mangyari mula pa sa simula. Si Chu Changfeng ay may pulang mga mata at sinabi na ang Diyos ng mga demonyo ay dumaan sa kanya. Pinalaki niya muli ang muling pagkakatawang tao ng Diyos ng mga demonyo na nag-iisip ng kasamaan. Pinipigilan ko ang sugat ng espada sa aking katawan na hindi pa gumagaling. Matagumpay na naipadala ang kapangyarihan ng demonyo. May pulang itim na liwanag na lumalabas mula sa aking palad. Nais kong ipasok ang kapangyarihan ng demonyo kay Chu Changfeng. Narinig ang boses ni Manju mula sa labas ng tindahan. Sinasabi mo bang dumating dito ang Diyos ng mga demonyo? Ako ay nagplano ng isang kulay. Hinila ni Kiaju si Chu Changfeng palayo sa lugar na ito. Dinala ko si Chu Changfeng sa fishbowl. Ipapasok ko ang aking kapangyarihang demonyo kay kuya. Sinabi ko sa kapatid ko, madali akong naniwala kay Yuan Ming. Uminom siya ng ipinagbabawal na gamot. Lalong lumalakas ang aking kapangyarihang demonyo. Lalo pang pinipigilan. Wala akong paraan para umalis sa Capricorn. Ngunit isa ka lamang kaluluwa. Bumalik ka muna sa mundo ng mga demonyo at hintayin mo ako. Hindi nag-atubili si Chu Changfeng nang marinig ang mga salitang ito. Kapatid, susundin kita. Ayaw kong umalis sa iyo. Ngunit alam ko na nandito ako. Para sa iyo ay isang pasanin lamang. Naghihintay ako sa iyong pagbabalik. At pagkatapos ay umalis na siya. Hanggang sa mawala ang likod ng kapatid ko. Doon ko lang nailabas ang isang pulang dugo. At ang araw ay nahulog mula sa buto ng isda. Hawak ko ang aking pusong nasasaktan. Malalim na bumuntong hininga. Nakatakbo na ako pabalik sa palasyo. Biglang narinig ang isang malalim na boses sa aking tainga. Pagkatapos ng araw ng kabilugan ng buwan, ang lokal na hukbo ay magpapadala ng mga tropa sa digmaan sa mundo ng mga demonyo. Kailangan mong magpakatatag. Nais kong bumalik sa kanglan. Ngunit ang sugat ng espada sa aking katawan ay labis na masakit. Wala nang magagawa kundi sumuko. Ako'y bumalik. Bawat hakbang ay parang nakatapak sa talim ng kutsilyo. Isang lugar na nadaanan ko, isang desoladong templo ng mga demonyo. Ang may-ari ng siyam na templo ay abala sa paggawa ng alak sa labas. Nang makita ako ng may-ari, agad siyang nagtanong sa dalagang mula sa lahi ng mga demonyo. Puti ang iyong mukha, parang tinamaan ng malubhang sugat. Gusto mo bang pumasok at magpahinga? Sandali lang, nais kong tumanggi. Ngunit hinawakan ng anak ng may-ari ang aking kamay, ate. Halika na, maliit na bata, malambot at masarap. Sumunod ako sa loob ng 74 at nakilala ang dalaga. Sa amin sa 74, talagang kakaunti ang mga bisita. Siyempre, malapit ito sa buto ng isda. Karaniwang hindi pumupunta ang mga tao dito. Bakit kailangan niyong magtayo dito? Tinanong ko ang batang babae tungkol sa pagnanakaw ng alchemy. Dahil gusto ng demonyong Panginoon na uminom ng alak na gawa ng aking ina. Sinabi ng demonyo, noon, nakipagtagayan din siya ng drunken immortal wine kasama ang isang matalik na kaibigan. Ngunit hindi alam ng kaibigan na iyon kung saan siya napunta. Sabi niya, itinuro ng batang babae ang berdeng bote ng alak sa mesa. Kinuha ko ang bote ng alak, binuksan ito at naamoy ang pamilyar na amoy. Bigla kong naisip ang 5,000 taon na ang nakalipas. Kakatapos ko lang sa sandaling iyon ng pagsubok. Nagdala siya mula sa mundo ng tao ng alak ng mga Diyos para sa kanya. Sinasabi kong ito ay gawang alak ng aking asawa mula sa mundo. Sinubukan mo at agad na bumagsak ang mukha ni Yuan Ming. Ang alak ng mga hamak na mortal ay ibinibigay mo rin sa akin. Hindi na lang ako iinom. Kinuha ko ang alak ng lasing na Diyos. Ngunit bigla akong nakaramdam ng bigat sa buong katawan. Hinila ni Yuan Ming ang dulo ng aking palda tuwing ikaw ay dumadaan sa pagsubok. Isang pag-alis na tumatagal ng ilang taon hanggang daang taon. 10,000 taon ang paghihintay. Kaya pala, nagdala ka sa akin ng alak na ginawa ng ibang lalaki. Ano ba ang tingin mo sa akin? Umiti ako, paano kung ako na mismo ang gumawa ng alak para sa iyo? Ayos lang yan. Sayang hindi ko pa naantay ang paglikha ng inuming lasing na Diyos. Kaya't nagpatuloy na ako sa pagsubok. Ah, ganun pala. Bumalik ako sa aking mga iniisip. Tumingin sa harap sa alak na lasing na Diyos. Sa aking puso, isang bahagyang pagdaramdam ang bumangon para kay Yuan Ming noong nakaraan. Nang mga sandaling iyon, may hangin at buhawi sa labas ng pinto. At pagkatapos ay pumasok si Yuan Ming na nakasuot ng mahabang balabal na may itim na dragon na disenyo. Kaya't naglakad siya ng mabilis papasok. Bakit ka nandito, Yin? Wala na akong oras para sumagot. Narinig ko ang may-ari ng 74 na nagsabi. 3 espadang demonyo. Si Yuan Ming ay bahagyang pinawisan sa mga kamay habang nakatingin sa mag-ina. At pagkatapos ay hinila ako pabalik sa palasyo. Naiwan si Boss 74 na nakatulala sa lugar. Nakatingin habang dinadala ng demonyong Panginoon ang dalagang mula sa lahi ng mga demonyo. Umalis na sa hangganan. Palasyo ng hari ng daigdig ng mga demonyo, si Yun Hon. Nakita ni Yuan Ming na maputla ang aking mukha. Ilagay ang iyong palad sa aking dibdib, hinipan mo ang kapangyarihan ng demonyo. Nasanay na akong gumamit ng kapangyarihang demonyo sa pagkadismaya. Huwag mo akong sisihin kung hindi ko magamit si In ngayon. Natatakot lang akong mawala ka. Ipinatong ni Yuan Ming ang aking palad sa kanyang palad.
Hindi ko alam kung paano. Tumingin sa ganitong si Yuanming. Sa kaibuturan ng aking puso, parang naglalagay ng tumpok na bulak. Ngunit hindi ako pwedeng maging mahina. Ang pagiging maawain sa mga lalaki ay magdudulot lamang ng pinsala sa sarili. Pagod na ako, gusto kong magpahinga. Ihahatid kita pabalik sa Winter Palace. Iniwan ako ni Yuanming sa Winter Palace pagkatapos akong ihatid. Tahimik akong nakaupo sa hagdang bato. Tumingin sa maliwanag na liwanag ng buwan sa langit. 2 araw na lang at magiging ganap na bilog ang buwan. Pumikit ako. Pinipilit kong gamitin ang naipit na lakas sa aking katawan upang pagalingin ang sugat ng Sword of God's Slayer. Nagbigay ako ng bahagi ng aking lakas sa aking kapatid. Ngayon ay kalahati na lamang ng aking lakas ang natitira sa aking katawan. Dati, kapag ginagalaw ko ang aking lakas, sumasakit ito at nawawalan ako ng malay. Ngayon ay tila nagkaroon ng magandang pagkakataon mula sa masamang sitwasyon. Kahit na masakit pa rin na hindi ko na kayang tiisin. At least my mind is clear now, waiting to return to the demon realm. Gagawa rin ako ng mga patakaran na nagbabawal sa ganitong larangan. Hindi, kailangan kong putulin ang mga posibilidad sa hinaharap. Tanging mga tao mula sa lahi ng mga demonyo ang makakapag-ugnay ng kapangyarihang demonyo. Sa pagkakataong ito, biglang narinig ko ang tinig ni Manju sa aking tainga. Siya ay humihingal ng labis. Habang humihingal ay nagtatanong kay Sonshan. Baka hindi magustuhan ng aking Diyosa na kapatid na makasama ka sa akin. Mula ngayon, tawagin ang Diyosa ng mga demonyo na Reyna. Tinawag mo siyang ate. Dumating ang malamig at matigas na tinig ni Yuanming. At pagkatapos ang dating malambing na boses ni Manju, parang nakaranas ng matinding sakit. Sumigaw si Sonshan ng malakas. Huwag ganyan. Hindi na kaya ni Manju. Ako si Liji, masyadong abala. Hindi lang isang beses na ginamit ang pag-alis ni Liji. Nakipag-asawa sa ibang tao. Alam ko naman kung ano ang ginagawa ni na Yuanming at Manju. Ngunit hindi ko maihiwalay ang mga karanasan. Si Manju ang nagsabi na pagod na siya, kaya pinutol ang komunikasyon. Kaya't naputol ang komunikasyon. Napilitang makinig sa ganitong uri ng buhay na palabas. Sa halip, parang gumaling na ng gusto ang sugat ng aking espada. At pagkatapos ay mahimbing na akong natulog. Isang araw pumunta ako sa tindahan ng may-ari ng Chiyun pagpasok ko. Nakita ko si Manju na kasama si Yuanming sa loob ng tindahan. Zheng Hong, Xiushan, Xiuying, nandito ka na. Nang makita ni Yuanming na dumating ako, agad siyang tumayo at hinawakan ang aking kamay. Walang bakas na iwasan si Yuanming at si Zheng. At pagkatapos ay tumingin sa akin habang naglalakad ako patungo kay Manju. Nakangiti akong sinabi kay Manju na talagang nahirapan siya kagabi. Mawawalan na naman ako ng tulog at kailangan pang ipasa ang mensahe sa Diyos. Hayaan mong marinig ko ang iyong tinig na nag-uusap ng masinsinan sa demonyo. Ngayon ay tatanungin ko. Ito ay ang demonyo na nag-udyok kay Manju Mufi na gawin ito. O ito ay isang ugali ni Manju Mufi. Ngunit si Manju ay tila hindi nagpakita ng anumang emosyon. Hindi ko alam kung saan ako nagkamali sa Reyna. Bakit kailangang siraan ako ng Reyna na ito? Ang Reyna ay Diyosa ng mga demonyo. Walang hanggan ang kapangyarihan ng demonyo. Sa gitna ng gabi, sino ang may lakas ng loob na makipag-usap sa Reyna? Sa anumang kaso, hindi naman ito may iwanang ebidensya. Tumingin ako kay Yuanming na may malamig na tingin. Sabihin mo, may lakas ba ng loob ang iyong asawang babae? Huwag kang magalit kapag nanalo ako. Yuanming ay nagbigay ng kaaliwan sa akin. At pagkatapos ay malamig na tumingin kay Manju at sinabi sa iyo, huwag maging bastos sa Reyna. Sayang hindi mo lang matandaan. Dinala ng mga tao si Manju at itinapon siya sa buto ng isda. Nagtaka si Manju. Hindi makapaniwala na nakatingin kay Yuanming Sonshan. Ganyan ka na ba kaawa sa akin? Hindi sumagot si Yuanming sa kanya. Ang mundo ng demonyo ay para dalhin si Manju. Siya ay pilit na lumalaban. Nang mahila palabas ng pinto, sumigaw siya ng Sonshan Yaoshen. Ang babaeng ito ay nagpapagana ng kapangyarihang demonyo sa loob ng kanyang mga pagsisikap. Gusto niyang saktan ka. Huwag kang maniwala sa kanya. Hindi nagtagal. Ganap na nawala ang boses ni Manju sa Cheon Hall. Tanong ni Yuanming sa akin kung totoo ba ang sinabi niya. Jason, tahimik akong nakatingin sa kanya. Baka sabihin mo sa akin na siya ang taong nasa puso mo. Ayaw kong makialam sa pagitan ninyo. Maging masamang tao na sisira sa inyong relasyon. At higit sa lahat, para sa akin, hindi ito gaanong mahalaga. Hindi ko inasahan na lalo pa siyang magiging mas masahol. Yuanming, nabigyan ko na siya ng isang pagkakataon, narinig ko ang mga ito. Nakapagpahinga na ang puso ni Yuanming. Hinila niya ako sa kanyang mga bisig mula nang makita kita. Ikaw lang ang nasa puso ko. Kung hindi siya kasama mo, kahit nakamukha ko siya, hindi ko siya paninindigan. Hindi na muling mangyayari ang ganitong bagay. Hindi ako sumagot. Wala na tayong hinaharap. Sa araw na ito, hindi nag-asikaso si Yuanming sa mga usapin ng demonyo, kundi patuloy na nakasama ako. Tahimik kong iginuhit ang mapa ng lahi ng mga demonyo. Si Yuanming ay nagbabasa ng libro sa tabi. Paminsan-minsan ay tumitingin siya sa akin. Pagod na ako at nang itinaas ko ang aking mata, nakita ko ang kanyang malamig na profile. Nalaman ko na si Yuanming ay matured na tulad ng isang asul na orchid.
Hindi na. Siya ang alaala ko ng maliit na demonyo na sumusunod sa akin. Diyos na si Yuanming. Sabihin mo sa akin. Ikaw na Diyos ng demonyo. Balik tayo sa mundo ng mga demonyo. Ano ang ginawa mo roon? Nagsalita ako. Nakatutok ang tingin ni Yuanming sa akin. Wala akong kapalaran gaya ng sa iyo, Diyos ng mga demonyo. Kakatapos ko lang bumalik sa mundo ng mga demonyo. Hindi ako kayang patayin ng demonyong Panginoon at hindi rin niya ako makokontrol. Ipinakulong nila ako sa piitan ng mga demonyo ng buong 200 taon. Noong mga taong iyon, araw-araw akong nasusunog ng tunay na apoy mula sa siyam na langit. Bawat gabi ay tinamaan ng sakit mula sa mga yelo. Noong panahong iyon, umasa ako sa mga alaala natin. Pinipilit niyang ipasok ang kanyang daliri. Nang maglaon, nakahanap ako ng pagkakataong makatakas. Pinatay ang Diyos ng mga Diyosa at demonyo. Gawin siyang pira-piraso. Ang ulo ay nakasabit sa pintuan ng palasyo ng mga demonyo. Sa kagalang-galang na pagkilala, pagkatapos ay nilinis na ang isang partido. Nagtatag ng pagkakaisa sa mundo ng mga demonyo. Nang sabihin ito, lumapit siya sa tabi ko. Yin-er, sa tingin mo ba ikakaiba ang magtanong sa akin ng ganito? Sumakit ang aking mata. Umiling ako. Paano mangyayari iyon? Ikaw ay palaging aking Yuanming. Bumagsak si Yuanming sa aking noo. Pagkatapos ng isang halik ay ang pisngi. Sa huli, ang kanyang tingin ay bumagsak sa aking mga labi. Ngunit ang kanyang halik ay malapit ng bumagsak. Umikot ako ng mukha ko. Mas mabuting maghintay na lang pagkatapos ng kasal. Nang bumagsak ang mga bulaklak, pumasok ako sa mga bisig ni Yuanming. Naramdaman ni Yuanming ang aking init. Pinigilan ang pagnanasa sa ilalim ng mga mata. Ayos, ginugol namin ang araw na ito ng tahimik. Mabilis na dumating ang ikalawang gabi sa dambana ng mundo ng mga demonyo. Nakatayo ako sa altar na nakasuot ng damit ng Fengguenxia. Tumingin sa pagod na si Chu Mengjiao na pinilit na umakyat. Yuying, talagang sayang ka bilang Diyos ng mga demonyo. Bakit siya sumuko ng ganito? Walang pakialam ang tingin ko, mas mabuti pang magtipid ka ng lakas. Dito, si Yuanming ay lumitaw sa altar. Huwag kang matakot, mabilis lang ang biyo. Hindi ito masakit at hindi siya naghintay sa aking sagot. Napansin na sa panahon ng kabilugan ng buwan, ang mga bulaklak ay namumukadkad ng sabay. Kulang asul na mandala ang lumitaw. Bumagsak ang mga bulaklak sa ilalim ng langit. Biglang naging pula ang lahat. Ang malamig na liwanag ng buwan ay bumuhos sa akin at kay Chu Mengjiao. Mababa ang antas ng pagsasanay ni Chu Mengjiao. Ang ibabang bahagi ng kanyang katawan ay naging bulaklak na balyena. Huwag ate, iligtas mo ako. Wala siyang kapangyarihang demonyo. Tanging mahihigop lamang ay ang mahina at kaunting kapangyarihan ng Diyos. At sa pagtulong mula sa mga sakripisyo ng mga mortal at mga nilalang ng dyablo. Ate, tulungan mo ako. Ang masakit na sigaw ni Gu Mengjiao. Unang beses, nakita ko ang takot at pangamba sa kanyang mga mata. At pagkatapos, tumingala ako at tumingin sa itaas ng apoy na pulang sinulid ng mundo ng mga demonyo. Sa aking puso, binibilang ko ang 321. Sa susunod na sandali, may mga mandirigma ng demonyo na hindi tumanggap sa nakaraang hamon. Susunod na ulat, muling umatake ang Demon Lord at ang Diyos ng Imperyo. Nawala na ang kontrol sa hangganan. Inutusan niya kayong ibigay si Chu Mengjiao ng mga Diyos at mga halimaw. Dumating ka sa tamang oras. Nakuha ng aking katauhan ang kapangyarihan ng pulang suan mandala. Ang unang bagay ay gumamit ng asul na mga bakas ng dugo. Ang mga mata ko sa madilim na mundo ay kumikislap ng kakaibang lilang liwanag. Nagsimula ang lahat. Si Chu Mengjiao ay naging isang pulang mandragora. Nandito na si Yin-er. Siya ay dumating sa aking harapan. Humawak siya sa akin. Kinuha ang sakit sa aking baywang at ang sakit sa aking panga. Pumikit ako. Nararamdaman ang aking ibabang bahagi ng katawan. Habang unti-unting nagiging esensya ng bulaklak. Nakita ni Yuanming na ako'y ganito ka-cooperative. Naging mas relaxed din. Nakatuon sa pagkuha ng aking kapangyarihang demonyo. Sa pagkakataong ito, hawak ko ang mga kamay ko sa mga ugat ng buhay. Agad na may mga sanga ng baging na sumabog mula sa lupa. Nakagapos sa mga kamay ni Yuanming. Nakatigil sa kanyang pagkuha ng kapangyarihan ng demonyo. At pagkatapos ay biglang lumitaw si Kanglan mula sa kanyang likuran. Nakita ng dyablo ang tinaga sa puso ni Yuanming. Nangyari ang lahat ng ito ng napakabilis. Walang reaksyon si Yuanming. Ngunit nakatitig siya sa akin na may malalaking mata at puno ng tiwala. Yin-er, papatayin mo ako. Nakatitig ako ng malamig, parang yelo na hindi natutunaw sa loob ng libu-libong taon. Han Chuan Yuanming, ikaw ang unang umatake sa akin. Marahil ay matagal na tayong magkaibigan. Nakalimutan mo na ang aking tunay na kalikasan ay laging nagiging sanhi ng kaguluhan. Diyos ng mga demonyo, nahulog. Nakatagilid ang aking palad. Ang espada ng walang hanggang buhay ay tumago sa puso ni Yuanming. Ha. Ayos lang. Tumingin si Yuanming sa dalawang espada na sa kanyang dibdib. Namula ang kanyang mga mata. Tinitiis ang matinding sakit. Tanungin mo ang aking malamig na mukha na parang yelo. Yin-er, gusto ko lang malaman ang isang bagay. Sa loob ng 10,000 taon, minahal mo ba ako?
Nakita ko ang kanyang mukha. Walang sagot. Ano pa ang hindi naiintindihan ni Yuan Ming sa puntong ito? Nang humina ang kanyang hininga, alam ko na. Pasensya na, Yin-er. Kung maaari, sana makabalik ako sa unang beses tayong nagkita. Ipininta ni Yuan Ming ang kanyang katawan. Unti-unting naglalaho sa hangin. Hanggang sa tuluyang maglaho. Habang unti-unting nawawala ang likha ni Yuan Ming. Nahulog ang espada ng buhay sa aking kamay, kuya. Ayos ka lang ba? Dahil dito, nagtanong si Kanglan na may pag-aalala. Walang anuman, lumingon ako at itinaas ang kamay. Ang apoy sa aking kamay ay sumalakay sa katabing pulang mandragora. Agad na pinigilan ni Kanglan ang pagbuo ng proteksyon. Pinigilan mo ang apoy ko, kuya. Nakatanggap na ng parusa si Meng Jiao. Pwede bang pakawalan mo siya? Tumingin ako sa kanya ng malamig, bitawan mo siya. Sino ang magpapalaya sa mga namatay na mortal at mga nilalang? Sinamantala ni Hohua ang pagkakataon habang hindi handa si Kanglan. Isang galaw ng kamay, siya ay lumipad muna. Ang naglalagablab na apoy ay sinusunog ang pulang mandragora. Si Meng Jiao ay pupunta upang iligtas. Ngunit may malamig na mahabang espada na nakalagay sa kanyang lit. Nagtapos na ang iyong pamamahala, Diyos ng mga Diyos. Nagtaka si Kanglan. Hindi tama ang boses ng Diyosa ng bulaklak. Siya ngayon ay isang jablo ng daan-daang bulaklak. Mukha siyang kapatid ko. Ano ang ibig mong sabihin? Bahagyang itinaas ko ang aking kamay. Nakatali ang mga baging sa pulso ni Kanglan. Ganito ang nakikita mo. Mukhang pareho kayong si Yuan Ming na tanging babae lang ang naaalala ninyo sa akin. Ngunit nakalimutan ninyong ako ay Diyos ng mga demonyo. Katulad ninyo, isa rin akong pinuno ng isang mundo. Isang isip na pagsamahin ang tatlong mundo ng Diyos, demonyo at engkanto. Ngayon ay patay na si Yuan Ming. Nasaktan mo ako ngunit nailigtas mo rin ako. Dahil hindi mo naman sinadyang saktan ang mundo ng mga demonyo, bibigyan kita ng pagkakataong mabuhay. Ang bilangguan ng mga demonyo ay isang magandang lugar. Mula ngayon, makakasama mo na ang iyong kapatid na si Chu Mingjiao. Doon tayo mag-usap tungkol sa natitirang buhay na ito. At pagkatapos ay hindi ko na hinintay pang magsalita si Kanglan. CJ, itinaas ang kamay niya kay Chu Ming na nasa bingit ng kamatayan dahil sa sunog. Ipinagkatiwala si Jiao sa bilangguan ng mga demonyo. Mula noon, nagkaisa ang tatlong mundo. Ipinahayag ang Diyos ng mga demonyo na si Yuwin bilang Diyos ng mga espiritu. Mahalagang nilalang ng mundo ng mga demonyo. Ako ay naging anyo ni Chu King at nakaupo sa harap ng salamin. Kapatid na Chu Changfeng ay abala sa pagsusuklay ng aking buhok gamit ang jade na suklay. Sabi ni Goyo na ang kabilang dulo ng iyong pulang sinulid. Biglang lumitaw ang maraming pulang sinulid. Ang daisi ay nagtaas ng kamay sa dulo ng railing. Nakatayo si Pan sa ating tabi. Nang marinig ito, siya ay lumapit. Ipinapakita nito. Ang harem ng aming Yurin Shenzun ay magiging masagana. Nagkaroon ng kapangyarihan ang Diyos. Sa tatlong mundo, anong lalaki ang wala kay sila? Huwag mong sirain ang kapatid kong babae. Ipinagpabayaan ni Chu Changfeng ang suklay at biglang nagbago ng tono. Ngunit hindi ka rin nagkakamali sa sinasabi mo. Karapat-dapat ang kapatid kong babae sa lahat ng mabuting lalaki sa mundo. Tumayo ako at hinawakan ang kamay ng kuya ko at ni Zilan. Ang mga bagay tungkol sa pag-ibig ay talagang ganoon lang. Ang layunin ko ngayon, ayusin ang mga 13 na pagbabawal ng maayos. Upang wala silang maramdaman na pang-aapi. Si Chu Changfeng at Zilian ay humawak din sa aking kamay. Sundin ang utos ng Diyos sa pagpapahalaga sa magulang.